So, good morning. Naku, meron po 5 hindi sumagot. Nabilang ko agad. Agad-agad nabilang ko kung sino yung mga hindi sumagot. Okay lang po ba? Ngitian mo yung katabi mo, sabihin mo, good morning. Palakpakan po natin yan. Kasi baka nalilimutan po ninyo na tao yung katabi po ninyo, ha? Okay. May I know who are the people here, persons here na first-timers? Taas nga po kami, mga first-timers. Palakpakan po natin. Welcome, ma'am, sa AIM Global. Welcome. I was once a first-timer like you. I'm Jinky Quizon. Ako po'y na-invite ng walang iba kundi po ang nanay at tatay ko. Ang sabi po ng mother ko, Jinky, makinig ka lang. Sige nga po, sabihin niyo po sa katabi ninyo, makinig ka lang. Ay, ulitin po ninyo, bini po yung katabi ninyo. Sabihin mo, makinig ka lang. Okay, so listen po. Mga first-timers, I was invited also. Ang masasabi ko lang po, like me, kayo po ay dapat makinig lang. Tama ba yun? Kasi po ito, you were probably invited by a friend, na-invite probably kayo ng kaibigan mo, ng kapamilya, kapuso, kapatid. Pero ito lang po masasabi namin, pag nakinig ka dito at nagustuhan mo, pagtulong-tulungan natin. Tama po ba yun? Pag hindi mo nagustuhan, walang nawala. Tama ba? At least, bago ka tumanggi, nakinig ka muna. Kasi pagkatapos ng araw na ito, I'm telling you, kung talagang ayaw mo, hindi ka na yung napipilit. Kasi ang desisyon, nasa kamay mo pa rin. Tama ba? Ang sa amin lang po, parang ganito. Paano mo malalaman ang pagkain masarap kung hindi mo? The same manner, how would you know that this opportunity can change your life kung hindi mo bubuksan ang puso't isipan mo, kung hindi mo pakikinggan? Tama ba yun? Ang tanong ko, handa na ba kayo makinig? Aba, itanong mo sa katabi mo, handa ka na ba? Palakpakan po natin yan. Ladies and gentlemen, I would like to welcome you all to our company, Alliance in Motion Global. Pakiulit nga po, AIM Global. AIM Global started March 18 of 2006. Tayo po ay 100% Philippine-owned company, headed by our Dr. Ed Cabantog, our Visionary President, together with Mr. Francis Miguel, our Vice President for Finance, and Mr. Raymond Aspirin, our Vice President for Sales and Marketing. Ang company po natin nakipag-partner with Nature's Way. Everybody say, Nature's Way. So bakit po tayo nakipag-partner? Simple lang po. AIM Global is into distribution of health products. Ano daw po dinidistribute natin? So meaning to say, pag meron tayong dinidistribute, meron tayong pinagkukunan. Tama ba? Good news po, it's Nature's Way. Nature's Way provides the products, most of the products of AIM Global. So, sino ba si Nature's Way? Nature's Way is the #1 food supplement herbal company in the US, started 1969. So, napakatagal na po ng kanyang track record sa USA, sa Springville, Utah, ang kanyang manufacturing company. And as far as quality is concerned, hindi po matatawaran ang quality ng products na minamanufacture niya. And what we love most about Nature's Way is that products of Nature's Way are high in ORAC value. Pakiulit nga po, antioxidants. Pag sinabing ORAC value, mataas sa antioxidants or antioxidants, yung mga produkto. Ano ba yung antioxidants? In layman's term, antioxidants mean anti-cancer, anti-diabetes, anti-cholesterol. If you have more antioxidants inside your body, meaning to say you have stronger immune, malakas ang immune system mo, malakas ang panlaban mo sa iba't ibang klaseng ng sakit. Nakakasunod? Kasi nilalabanan po na yung free radicals po. Ito yung punot dulo ng ubo, sipon, stage 4 cancer. Free radicals po yun. Meaning to say, ang antioxidants, good for the body. Free radicals, bad for the body. Saan ba nagagaling yung free radicals na yan? Itanong mo sa akin kung saan. Saan nanggagaling? Nanggagaling po yan sa stress, radiation from the sun, pollution, toxins in the water, poor food choices, even smoking, chemical pollution. Nanggagaling po yan sa air pollution. Ibig sabihin, inevitable siya. Bakit? Nakapaligid sa iyo yung free radicals. Eh ano ba bang gusto ninyo? Good
or bad? Good. Kasi naniniwala tayo na health is? Sino po dito naniniwala na ang kalusugan ay kayamanan? Pakitaas pong kamay. Aba, palakpakan natin yan. Bakit mahalaga sa isang tao na pangalagaan ang kalusugan niya? Pakinggan niyo po ito. Kung ikaw ay isang tao na hindi mo pinapahalagahan ang kalusugan mo, pwede ka bang magkasakit? Pag nagkasakit ka, apektado ba ang negosyo mo o trabaho mo? Ngayon, kasi hindi ka makakapagtrabaho pag may sakit ka, tama-tama. Ngayon, kung hindi ka nakakapagtrabaho dahil may sakit ka, apektado rin kaya ang kita mo? Dapat bang kumita? Para kanino? Family. So, pwede ba natin sabihin, kung ikaw ang isang tao na hindi mo pinapahalagahan ang kalusugan mo, parang hindi mo rin pinapahalagahan ang pamilya mo? Make sense? Tama eh. Bakit po? Ano man ang hanap buhay mo, empleyado ka man, negosyante ka man, estudyante ka man, bakante ka man. Isa lang naman ang gusto mo sa buhay. Bakit ka nagkapakahirap? Bakit ka nagkukumahog? Gusto mong maibigay yung pinakamasarap, pinakamaganda, pinakamasaganang buhay sa pamilya mo. Tama. So kumakayod ka ngayon, nagtatrabaho ka. Ika nga, ginagawa mong araw yung gabi. Ngayon, inabuso mo yung sarili mo, nagkasakit ka, hindi ka nakapagtrabaho, maibibigay mo pa kaya yung pangangailangan nila? Hindi na. So dapat may gagawin ka sa kalusugan mo, unahin mo muna yung sarili mo. Tama. Love yourself first. Alagaan mo muna yung kalusugan mo. Ngayon, kung aalagaan mo ang kalusugan mo, dalawang bagay lang naman yan. It's either you focus on prevention or ano po ulit? Prevention or? Anong kasabihan dito? Prevention is better than? Bakit mas maganda yung cure? Pag-usapan muna natin yung cure. Ano ibig sabihin ng cure? May sakit ka, pagagalingin mong sarili mo. Anong ginagawa po ng tao para gumaling siya? Pag may sakit siya, anong ginagawa? Nagpapadoktor? Ano pa? Nagpapagamot? Nagpapa-ospital? Ang tanong, doktor, ospital, gamot, gumagastos? Malaki. Jinky, wala naman akong sakit eh. Bakit cure agad? Yun na nga. Kahit wala kang sakit ngayon, it doesn't mean na habang buhay, okay ka. Tama? Ngayon, kung dito ka mag-focus, kahit wala kang sakit, anong gagawin mo? Mag-iipon ka para kung sakasakaling magkasakit ka, meron kang pampadoktor, meron kang pampa-ospital, at meron kang papagamot. Nakakasunod? Let's go to prevention. Ano naman yung prevention? Iiwasan mo magkasakit. And sinabi ko na yan kanina, para maiwasan mo ang sakit, para lumakas ang immune system mo, anong kailangan mo? Antioxidants, Jinky. I want to have stronger immune system. Gusto ko magkaroon ng maraming antioxidants. Ang tanong, saan ba nakukuha ang mga antioxidants na yan? Itanong mo sa akin kung saan? Fruits and vegetables. Dapat daw po everyday kakain tayo ng 5 prutas at 5 gulay. Sino pong nakakagawa nun? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Akala ko po ba health is wealth? Jinky, wala nga akong sakit. Pero sa mahal ng prutas at gulay, magkakasakit ako. Tama. Mahal eh. Let's face it, mahal talaga. Mas mura pa nga yung junk food kesa sa prutas at gulay. Tama. Ngayon, here's the good news. You want good news? Yes. Ang good news po dito, herbalists, doctors, and scientists, they came up with a product na kahit pala hindi sapat yung prutas at gulay mo, pag tinake mo yung produktong yun, magiging sapat yung antioxidants at lalakas ang yung immune. Ang tanong, anong produkto yun? Itanong mo sa akin kung ano? Food supplement. Palakpakan po natin yan. Kaya nga po tinawag na food supplement. No? Kaya tinawag na food supplement. It supplies the antioxidants that our body needs. Para pag napunan yun, lumalakas ang iyong immune system. Kaya tinawag na food supplement, pandagdag siya sa mga pagkain kinakain mo. Nakakasunod? Ang tanong ko ngayon,
kung kayo rin lang naman po ay gagastos, kasi gagastos ka rin naman sa putas at gulay, yes or no? Gagastos ka rin naman sa food supplement, tama? Gagastos ka rin naman sa doktor, ospital at gamot. Saan mo ngayon gustong gumastos? Papipiliin ko kayo ngayon. Saan pa ninyo gustong gumastos? Sa prevention o sa cure? Sa food supplement o sa ospital, doktor, gamot? Nakuha niyo po ako? Kasi ito po punto ng pamilya ko. Let me give you this personal opinion. Ang mga magulang ko, di baling gumastos kami sa mga food supplement na yan. Wag lang kami gumastos sa angiogram. Di baling gumastos kami sa food supplement na yan, wag lang kami gumastos sa bypass operation. Di baling gumastos kami sa food supplement, wag lang kami gumastos sa ICU. Kasi ito po, tapatan. Mas nakakamura ka ba pag ikaw nagtitake ka ng food supplement? Yes or no? Yes. Kaya nga sabi nila, di ba, bawal magkasakit kasi mahal magkasakit. Nakita niyo yung punto? Ang tanong, nakikita niyo po ba yung importansya ng food supplement sa buhay natin at kalusugan? Yes or no? Yes. Sa tingin po ninyo, kailangan po natin ng bawat isa ng food supplement? Yes or no? Yes. Ibig sabihin, handa na kayong malaman kung ano-ano yung mga produkto ng AIM Global. Itanong mo sa katabi mo, handa ka na ba? O, palakpakan po natin yan. So, ladies and gentlemen, ito po yung mga produkto ng AIM Global. Our first product is C24/7. We have 13 products. Ilan po yung products natin? However, let me just give you an idea kung para saan at paano makakatulong yung mga produkto yon. Handa na ba kayo? Ang request ko lang po, iwasan mo na pong magkwentuhan para ma-focus po tayo dito. Okay? So, our first product is C24/7. Pakiulit nga po, C24/7. Bakit C24/7? It's complete and effective 24 hours, 7 days a week. And deep within the cellular level, enhanced ka, nourished ka. Ibig sabihin, pag ang cells mo, ito po sa human anatomy, sa cells mo, sa science po. Sa cells, if your cells is nourished, ang body mo magiging nourished din kasi it's the smallest component po ng katawan natin. Tama po ba yan? So, pag ang cells mo okay, ang buong katawan mo okay din. Okay ba yan? O, puro okay na lang. Okay. Bakit complete and effective 24 hours, 7 days a week? It has 24,000 phytonutrients. Yan. Meron siyang 29 vitamins and minerals plus trace minerals. Hindi mo na kailangan mag-take ng multivitamins. Meron din siyang 12 whole fruit juice blend. Ilan po yung prutas na kailangan kainin? Sinabi ko kanina, 5. Ilan po ito? Sobra-sobra pa. And if you'll notice here, karamihan po berry. Mga berries, sabi nila ang berries. Maganda daw po sa sakit na berry? Joke lang. Katunog lang eh. Hindi. Pero mayaman po ang berries sa antioxidants. In fact, kung may mga kakilala po kayo may cancer, lalong-lalo na yung mga breast cancer patients, anong juice ang pinapainom? Nire-recommend sa kanila? Cranberry. O yung mga berry juice kasi, ito po yung mga fruits na pinakamatataas yung antioxidant content. Eh imagine, 6 pa lang ito, meron pang 6 dito, plus the 12 whole fruit juice blend. Ilan naman po yung gulay na sinabi ko kanina? 5. Ilan po ito? Doble-doble pa. Palakpakan natin yan. Sobra-sobra pa tayo. So, 12 whole fruit juice blend, 12 whole vegetable juice blend, plus, meron din tayong 18 amino acids, anti-aging. Meron din tayong 14 super green food spirulina blend, coming from the barley grass, the wheatgrass, the lemongrass, the spirulina greens, the chlorophyll, na tinuro sa atin nung tayo ay grade school pa, good source of antioxidants also. Meron din siyang 12 mushrooms. Pakiulit nga po, mushrooms. Anong mga mushrooms yan? Merong cordyceps, reishi, shiitake, hiratake, maitake, yamushitake, waratake, mushitake, iwas? Paano nyo nalaman? Ang galing nyo naman. Meron siyang jaga, zuling agalicon, and messina. Ito pong mga mushrooms na to ay hindi lang basta katunog. Ito ay iwas atake din. Kasi po, actually yung atake, in Japanese language or Nihongo,
yun po ay ibig sabihin mushrooms. And the good news is, itong mga mushrooms na to, mayaman sa polysaccharides. Anti-cancer properties po, napakayaman din. So nakakaiwas at attack yan na, nakakaiwas cancer pa. Okay ba yun? Other components we have here, 12 digestive enzymes, nakakaiwas na sa pagiging constipated. Paano ba malalaman, Jinky, kung regular ang aking bowel movement, kung hindi ako constipated? Konti activity lang, pakitaas po yung braso na ganito. At kung natutulog yung katabi mo, sikuhin mo ganyan. Mula po dito sa ating middle finger hanggang sa elbow, sige taas po ninyo, ayan. From the middle finger up to the elbows, imagine, dapat ganyan kahaba ang dumi mo everyday. Ang haba. Okay. Kuya, hinay-hinay lang kasi hindi ko naman sinabi na kailangan isang irihan lang. Ha? O ganon. Pwede mong gawing installment saka mapagdikit-dikitin. Okay ba? Oy, kota na. O, diba? Konti pa. Okay. Jinky, kailangan ba ganyang kataba katulad ng braso mo? Hindi kaya ma-cesarean kami yan. Hindi po. Ganito lang to kataba. Sige po, ibilig niyo po mga kamay ninyo. Ayan. So, yaman nila mga nakabilog ang kamay mo. Nakabilog ba? Hindi pala kamay. Daliri pala dapat ang ibilog. Sorry naman. Ibilog niyo po yung mga daliri ninyo. Okay. So, 3. Dapat, bukod sa ganitong kataba, dapat ganitong kadalas. 3 beses maghapon. Sino po nakakagawa ng taas ang kamay? 3 times a day. Kung dumumi, taas ang kamay. Huwag pong mahiwa. Basta kakaya pong di dumumi, taas ang kamay. Very good, very good. Twice a day. Marami-rami, very good. How about tipo na dumudumi once a day? Taas ang kamay. Mas marami, very good naman. Yung mga hindi pa nagtaas ng kamay. Linawin po natin yan. Kinsenas katapusan kung dumumi. Parang awa niyo na pa magtaas na kayo ng kamay. Wala pa din. Alam niyo po, sabi nga, letter T, dumi siya. Ano po yung letter T na yun na dapat ilalabas mo everyday? Toxins. Inunahan ko na kayo. Toxins, ha? Ulitin natin. Pakasabi nga po, toxins. Hindi toxins. Dapat social. Toxins. Pakiulit nga po. Toxins. Social lang. Dumi lang pala yung pinag-uusapan. Pero, toxins nga po, lason na kailangan mong ilabas. Mga Pilipino, mahilig maligo o sobrang mahilig maligo? Ay gusto mo bago alis, maliligo. Bago matulog, maliligo. Tama? Mga Pilipino, we are very hygienic. Gusto natin malinis tayo. Ang tanong, malinis ang panlabas mo. Malinis kaya yung sistema mo sa loob? You'll never know. Si ma'am, okay, assured siya. But most of you, hindi gaano. Tama. Kaya sabi nga nila, constipation is the mother of all kinds of diseases. And the worst thing that you can get out of constipation, ano pong sakit yun? Letter C. Colon cancer. Taas nga po kami na gusto magkaroon ng colon cancer. Ako na nakataas. Diba ko na yung kamay ko? So dapat po, if you are constipated, all you have to do is to drink more glasses of water, kumain ka na maraming prutas at gulay, mga fibrous food, and you have to take a supplement na mayroong digestive enzymes. Ang tanong, in this case, anong produkto yung kinutukoy ko? Bukod dun, meron din siyang additional component na 12 herbs and specialty nutrients para hindi po tayo magiging makakalimutin. And nakaka-normalize din siya ng sugar, especially if you are diabetic. Plus, meron din siyang 10 essential fatty acids para sa puso. If you know someone na high blood, nakakapagpababa po siya ng cholesterol level, and pag may sakit sa puso, at least hindi na siya nagiging severe. Okay ba yun? Plus other components na 5 anti-aging, antioxidant enhancers, nakakabata, and 4 longevity polyphenols or the resveratrol na nakakahaba ng buhay. So sa tingin po ninyo, ang product po natin, kompleto o kompletong-kompleto? Imagine, all-in-one siya. 140 components in one capsule. Palakpakan po natin ang C24/7. At mas papalakpak ka pag nalaman mo kung paano sa enhance. Ang good news po dyan, ginamitin siya ng Synertech, Phyto-Alcatech, and nanotechnology. Another feature that we are very most proud of
is that this product po, yung mismong pambalot niya, pinato yung gulay. So, mabilis pong matunaw yung mismong capsule. Less than 15 minutes, 12 minutes po, tunaw na siya. Completely absorbed mo na and disintegrated na po sa katawan mo. Palakpakan po ulit natin ang C24/7. Another product po that we have here is Kiddy 24/7. Pakiulit nga po. So, ano naman itong product na to is Kiddy 24/7. Ito naman po, this time, for kids siya. Kasi mga bata po, mahirap pakainin or mahirap silang mag-take ng capsule. Tama? Hirap tayo, lalong-lalo na pag hindi nila gusto yung lasa. This time po, ginawa natin sa ating product, it's Nutra Gummies. Paano yun? Chewable candy siya. Parang, kung nakakita na po kayo ng gummy bear, alam niyo po yung gummy bear? Yung gummy bear po, chewable candy na mayroong color, mayroong flavor. Pero dito po, hindi lang basta candy, hindi lang basta gummy bear. Ang good news, if you are to give this to your child, sa pamangkin mo, sa anak mo, sa apo mo, akala nila, nagkikandy sila, yung pala, nagtitake na sila ng 14 essential vitamins and minerals, plus 26 fruits and vegetables. Mga bata po, mahirap pa kainin ng gulay. Mahirap pa kainin ng prutas. Dito, pag nag-take sila ng Kiddy 24/7, more or less mga 2 pieces to 3 pieces, depende po sa age, ano? Para na rin siyang kumain ng asparagus, para na rin siyang kumain ng blueberry, ng broccoli, ng papaya, orange, pineapple, spinach, strawberry, and tomato. No allergens po, and all natural po ang flavor. Palakpakan po natin ang Kiddy 24/7. Another product that we have here is Complete. Pakiulit nga po, Complete. Ang Complete Phyto Energizer, kung mapapansin po ninyo, parang kanina rin yan. Anong product po yon? C24/7. Kasi diniscuss mo na rin yan, Jinky, yung 29 vitamins and minerals, yung 12 fruits, etc. etc. So, this time po, C24/7 and Complete, almost the same. Halos magkaparehas. Pero lang siyang konting difference. Anong difference? Itanong mo sa akin kung ano. Ang C24/7 has 22,000 phytonutrients. Ilan po ang phytonutrients ng Complete? 16,000. Bakit mas mababa? Okay, pakinggan niyo po. Wala po kasi dito yung 5 anti-aging, antioxidant enhancers, and 4 longevity polyphenols. Yung resveratrol. Okay, bakit tinanggal? Bakit wala dito? Itanong mo sa akin kung bakit. Naku, ayaw malaman ng iba. Itanong mo sa akin kung bakit. Because Complete Phyto Energizer is highly recommended for kids, lactating moms, pregnant women, elderly, even people na meron pong allergy sa resveratrol, eggs. Nakuha po ninyo? Parehas lang siya, pero ito po, mas binagay sa mga bata kasi yung resveratrol na tinanggal po dito, kumbaga yung resveratrol po na wala dito, bukod sa nakakahaba ng buhay, meron siyang slimming effect. And we believe that ang mga bata, hindi po nila kailangan yung mga slimming. Tama? Ang kailangan lang nila yung nutrients, the antioxidants that their body need para po coming from the vitamins, coming from the fruits and the vegetables. So, Complete and C24/7 are one and the same. Konting difference lang. Palakpakan po natin ang Complete. Another product is Restore Life. Pakiulit nga po, Restore Life. Restore Life, from the name itself, it restores life. Ibig sabihin, nakakahaba ng buhay. The main component here is that yung longevity formula na resveratrol. Yung nabanggit ko po sa product na C24/7. Naalala niyo pa po ba yung resveratrol? Yes or no? Yes. Gusto pong ulitin ko mula sa umpisa. Naalala na po ba? Ang ganda po yung nagkakaliwanagan po tayo. Okay. Ang resveratrol po, it's concentrated po sa ating Restore Life. So, aside from the longevity effect, bukod sa nakakahaba ng buhay, ito rin po ay merong anti-cancer properties, antioxidants, mahusay din po sa mga diabetic na nag-i-insulin, mahusay po sa mga tao na gustong maiwasan ng Alzheimer's disease, and ito rin po ay nakakatulong sa mga taong hirap makatulog sa gabi. Merong insomnia.
If you take this product po, aantokin ka. Karamihan po, hindi ko po sinasabing lahat, ganun yung effect. But as for me, when I take this product, napakasarap po ng tulog ko. So it's like drinking wine. Alam niyo po ba yung wine, red wine? Sabi nila, mawasay sa puso yon. So, ang dami pong effect ng wine sa katawan natin, nandito po sa ating Restore Life. Only that, meron lang siyang isang effect na wala dito. Ano po yun? Yung malalasing ka. Wala siyang alcohol. Maliwanag ba yan? Palapakan po natin ang Restore Life. Another product is Liven. Pakiulit nga po, Liven. Ang Liven naman po, it's an all-in-one alkaline coffee. Bakit all-in-one? No? Meron siyang 1/3 ng complete phytoenergizer. Ibig sabihin, yung fruits, yung vegetables, 1/3 nun, inilagay sa kape. Saan kayo nakakita ng kape na may bawang? Liven lang. Saka ka nakita ng kape na may carrots? Liven lang. Hindi lasang gamot, hindi lasang dahon. Napakasarap po. It comes in 3 flavors. Original, latte, and cappuccino. And if you know someone po na diabetic, ang recommended po natin sa kanila is the Liven Alkaline Sugar-Free because ang stevia po, yung sweetener niya. Everybody say stevia. Yung stevia po is a natural sweetener na hindi sugar. So, hindi siya nakakapagpataas ng sugar. Now, Jinky, hindi ako uminom ng kape kasi hyperacidic ako. May kakilala ba kayong ganon? So, ang good news po, if you are hyperacidic or if you know someone na hyperacidic, Liven coffee is for them. Because ang coffee po natin ay alkaline coffee. Healthier po siya. Napakasarap po. Palakpakan po natin ang Liven coffee. Another product is My Choco. Pakiulit nga po, My Choco. My Choco naman po, it's an all-in-one chocolate drink. So katulad po ng Liven coffee, meron din siyang complete phytoenergizer, alkaline for hyperacidic people, and meron siyang DHA, docosahexaenoic acid. It's a brain booster, memory enhancer. Ibig sabihin, para po sa mga bata na gustong tumaas ang grades kasi nakakatulong po siya sa pag-memorize. Yung nakaka-enhance po ng pag-memorize ng mga bata, nakaka-boost ng brain, and ang good news po dito, hindi lang po para sa mga bata, pwede rin po sa mga isip. Very good children. Palakpakan po natin ang My Choco. Another product is White Light. Pakiulit nga po, White Light. White Light is the world's first glutathione sublingual spray. When we say glutathione, anong inisip ng mga Pilipino? Pampaputi. Pero alam niyo po ba, bata pa lang tayo, we produce glutathione. Kasi kailangan po ng atay natin ng liver. It's a liver booster, it's a liver detoxifier. Kaya lang habang nagkakaedad po, nababawasan yung production. So aside from it's a liver booster, aside from it's a liver detoxifier, ano pa ang kahalagahan ng glutathione? Ang glutathione po is actually a master So meaning to say, hindi lang gumaganda ang atay mo, lumalakas din ang immune system mo. Okay ba yun? Eh baka sinasabi nila, whitening. White light. Gusto niyo bang malaman? Okay, paano yan? Ito po. Pag pala ang glutathione mo, excessive ang amount, ibig sabihin marami kang glutathione sa katawan, ang nangyayari, pinapababa niya ang production ng melanin. Ano daw yun? Ano yung melanin? Ang melanin po ang nagsasabi kung ikaw ay maputi or rather mestiza or kayumanggi. Mas marami kang melanin, mas kayumanggi ka. Mas konti ang melanin mo, mas mestiza ka. So ikaw, gusto mong pumasyaw, gusto mong maging mestiza pa, no? Mag-take ka ng glutathione para bumaba ang melanin mo. Nakakasunod pa? Eh, Jinky, sige, solved ako dyan. Gusto ko yan. Kaya lang, paano ba i-take yan? Lalaklakin ko yan. Paano ba yan? Ilo-lotion ba yan? Ito na. This product po is taken through the process, or rather, ang tawag po natin dito is sublingual. So, paano yung sublingual? Example, pag mataas po ang blood pressure ni Lolo, saan binababada ang gamot? Bakit sa ilalim ng dila? Kasi, para maging mabilis, maraming ugat doon. Tama. Okay, ganun din po dito.
So this product po, liquid form po siya, gel type, sprayed under the tongue, ilalim ng dila, 1, 2, 3, ilalim ng dila, let it say for 30 seconds to 1 minute. Saka mo linunin. Do it 4 times a day. Do it every day. Do it every week. Do it every month, every year. On continuous intake. Ibig sabihin dapat, tuloy-tuloy. Nakikinig po? Dapat tuloy-tuloy. So every month, every year, every day. Ang good news po, kung dati kulay kamagong ka, magiging kulay tabla ka na. Palakpakan po natin ang white light. Another product is Perfect White. Pakiulit nga po, Perfect White. Ang Perfect White naman po, this product is not only whitening, it's also anti-aging. Interesting? Aba, hindi lang pala puputi, babata pa. Eh, ang good news po dito, the cysteine peptide, saan yung cysteine peptide? Yan. Okay, cysteine peptide na main component po ng Perfect White, it's 3 to 5 times more potent, mas powerful siya sa glutathione. So, hindi ka lang basta puputi, babata ka pa. Plus, katulad din po ng glutathione, nakakapagpalakas ng immune system, and with other components like apple polyphenols and astaxanthin and other components, nakakapagbababa ng grado ng mata, naiiwasan ng pagnipis ng buhok. Okay? Plus, ito na pinakahihintay ng lahat, it will make you look 10 to 20 years younger on continuous usage. Wow! Ibig sabihin, sige tuloy na po yan, palakpakan po natin yan. Bakit kailangan palakpakan? Ito na. Imagine, kung magtitake nito ay 4 years old, nag-take siya nito, ilang taon na kaya ang magiging itsura niya? 20 na lang? OMG. Ang hindi makatawad, no? 50%. Eh, paano kung 20 years old ang mag-take nito? Ano na kaya magiging itsura nun? Fetus na lang, palakbakan po natin ang Perfect White. Joke lang po. Ibig sabihin, yung signs of aging, the wrinkles, the dark spots, pigmentations, matatanggal po, unti-unting mawawala, ma-erase because of the, what product? Perfect White. Another product po, it's Slim and Trim. Pakiulit nga po, Slim and Trim. Ang Slim and Trim po, pangalan pa lang ST para sa mga taong sobrang takaw. This product po are for people na medyo maganang kumain because this product is an appetite suppressant. Ibig sabihin, nakakabawas. Ulitin ko, nakakabawas. Hindi mawawala ang gana. Nakuha po ninyo? Ibig sabihin, if you take this 30 minutes before every meal, 30 minutes before every meal, mag-take ka nito, sundan mo ng maraming baso ng tubig. So, pagdating ng pananghalian, say you took this product po, 11:30, pagdating ng 12, oras ng pagkain, medyo busog ka. Pero kailangan na pa rin kumain. Maliwanag ba yun? Kaya lang, ang good news doon, konti na lang, hindi na ganun karami. Paano yun? So, kung dati kumakain tayo, isang kalderong kanin, pag natik nito, kalahati na lang. Palakpakan natin ang Slim and Trim. Ayan. So, another product po is Cholidus. Pakiulit po, Cholidus. Pangalan pa lang po, cholesterol reducer. Ibig sabihin, pinapababa ang bad cholesterol. Because this product has omega-3 fatty acids. Anong sinasabi ni Aga Mulak? Omega-3, good for the heart. Kasi ito po ay good cholesterol. Kaya nga dapat po kumakain tayo ng tuna. Kumakain tayo ng sardines. However, dito po, hindi mo na kailangan pang kumain masyado noon because ito po ay fish oil. Ayan, sardines and tuna po siya galing. Plus, meron din siyang EPA and DHA. Itong yung sinasabi ko kanina para sa brain, maging brain booster, memory enhancer. So, this product po, bukod po sa nakakapagbababa ng cholesterol level at nakakaiwas ng sakit sa puso, nakakapagpa-normalize ng high blood. Ito rin po ay nakakatulong lalong-lalo na sa mga pregnant women para maiwasan yung postpartum depression. No? Nakarinig na po ba kayo ng ganon? Na-depress pagkapanganak kasi kulang siya ng DHA. So pag nag-take si mommy ng Cholidus, okay? Nag-take si mommy ng Cholidus, maiiwasan ng postpartum depression plus si baby
Sobrang talino. Opo, grabe. Yung tipong sa sobrang talino ni baby, paglabas pa lang ni baby sa mundong ibabaw, si baby, nag-Facebook na. Palakpakan natin ang Holy Rules. Another product, Natural Essentials Herbal Toothpaste. Pakiulit nga po, Natural Essentials. So this time po, it's a toothpaste na all-in-one. Wow, interesting. Bakit all-in-one? Again, meron siyang complete phyto-energizer. So, Jinky, ang good news pala dito, nagtutoothbrush ka pa lang, mag-multivitamins ka na. Ibig sabihin, nilulunok ang toothpaste natin? Hindi po. Because when you brush your teeth, nagkakaroon din ng sublingual effect sa ilalim ng dila mo. Dun sa mga glands mo, nakukuha mo rin yung complete phyto-energizer components. Plus, meron din siyang 5 powerful ingredients para mas maging healthy. Yung orals mo, yung gilagid mo, maiwasan ng pagdudugo. Yung ngipin mo, maiwasan ng pagsakit. Yung plaque, tooth decay na nakakasira ng ngipin, maiiwasan po yun. So, palakpakan po natin ang Natural Essentials Herbal Toothpaste. Other product po, it's Vida. Pakiulit po, Vida. Vida naman po, it's a cardioceutical drink. When we say cardio, anong pinag-uusapan? Puso. Ano bang ginagawa nito sa puso natin? Ito po. Vida cardioceutical drink, it's a juice, natural grape flavored po siya, and stevia sweetened. Ibig sabihin, pwede sa mga diabetic. Okay? And ang good news po dito, meron siyang Lycovera NutraBlend. It's the combination of lycopene and resveratrol. Anong nagagawa nito? Itanong mo sa akin kung ano. Okay. Anong ginagawa niya? Responsible siya sa artery dilation. Ano ba yung artery dilation? Pakiulit nga po, artery dilation. Pag sinabing artery, daluyan ng dugo. Pag sinabing dilation, lumuluwag, nagre-relax yung daluyan ng dugo. Nakakasunod? So, anong ginagawa ng Vida? Listen to this. If before drinking Vida, ganito kaluwag, ganito yung circumference ng arteries mo. Nakuha po ninyo? Ganito kaluwag yung arteries, yung daluyan ng dugo mo. After 1 hour drinking of Vida, magiging ganyang kaluwag na siya, magkakaroon po ng 61 to 92% artery dilation. Anong significance nun? Para mas maintindihan po ninyo, ito po gawin natin. Kung i-compare mo yung 2-lane road sa 6-lane na highway, saan mas maluwag? Saan walang traffic? 6-lane. Tama? Ganun din po dito. Ito yung 2-lane road, ito yung 6-lane highway. Bakit mas magandang, mas maluwag at walang traffic? The moment na nagsikip yan, because of the fatty deposits na pumapalibot po, kasi ang nangyayari po, yung mga cholesterol, yung mga kinakain natin na medyo mataba, nangyayari po, dito dumidikit siya sa lining. So, sumisikip siya. Tama-tama. Kaya nagkakaroon ng high blood, kasi hindi siya makadaloy. Kumbaga, yung dugo, nagkakaroon ng traffic kasi masikip. Nakuha po rin niyo? Ngayon, kung luluwag siya, kahit merong nakabara sa gilid, meron sa mga ganyan, mas maalwan, mas maluwag ang daloy ng dugo. So, mas normalize yung blood pressure. And ang good news po dito, pag tinuloy-tuloy mo yung inom ng Vida, about 8 weeks, tuloy-tuloy siya, magkakaroon ng 23%. 23% sustained. Ibig sabihin, hindi na siya babalik dun sa normal size niya. Palakpakan po natin ng Vida. And our last product is Cardiopulse. Pakiulit po, Cardiopulse. Ano naman ang Cardiopulse? Jinky, iniinom ba yan? Parang ang dami namin inumin. Ayan, hindi po. Ito po ay check-up. Okay, check-up siya. Bakit check-up? Ang mga Pilipino po ba takot sa check-up? Yes or no? Ay, hindi. Takot na takot. Bakit? Saan takot? Unang-una, sasabihin ng doktor. Pero saan mas takot? Sisingilin ng doktor. Tama? Pag kahit wala kang sakit, pag siningil ka na, nagkakasakit ka eh. Pero tingnan po nito, ang mga Pinoy, takot sa check-up pero hindi takot sa lechon. Takot sa check-up pero hindi takot sa krisipata.
Tinatanggihan yung check-up, pero hindi tinatanggihan yung pork chop, chicharon. Tama. So, dapat, kasabay ng Vida na product, kailangan malaman mo rin yung sistema ng katawan mo, yung status ng katawan mo. Jinky, di na nga, ayoko nga magpa-check up kasi mahal. Presyo lang ba ang pinag-uusapan dito? Narinig niyo na ba yung angiogram? Yes or no? Ang angiogram po, it's a check-up na ginagawa doon, nagkakaroon ng procedure na may pinapasok na tube dito, paakyat, dito sa chest, no? Sa arteries para malaman kung barado yung daluyan ng dugo. Magkano naman yun? Mura lang, mga 35,000 to 100,000 pesos. Murang-mura lang. So, pagkatapos malaman kung may bara ka, angioplasty naman. Angioplasty is the procedure na para magamot yung bara. Mas mahal yun. 100,000 pataas. Mahal talaga. Tama. So this time, we came up with the alternative. Ano daw po ito? Alternative. Pakiulit po, alternative. Ano itong alternative na to? This CardioPulse is the fastest, safest, most convenient, and accurate, and non-invasive, plus affordable alternative to angiogram. Balakpakan po natin yan. Bakit mo nasabing fast and safe? Unang-una po, in 3 minutes, makukuha mo ng results. Non-invasive, kasi hindi mo na kailangan panghiwain. Ang kailangan mo lang gawin, yung hintuturo mo, the pointing finger, ilalagay mo lang sa aparatus na ganito. Hindi po sa masakit. For 3 minutes, all you have to do is to be still, relax. Okay? So after 3 minutes, malalaman mo na kung anong results mo. Bibigyan ka ng ganitong, ipiprint sa'yo. So before and after, magkakaroon ng briefing, after magkakaroon ng, sasabihin sa'yo, i-explain sa'yo yung results mo. Okay? So after 3 minutes, bibigyan ka ng ganitong paper, malalaman mo yung mental stress mo, physical stress mo, stress resistance mo, and yung arterial elasticity mo. Pero ang pinakamaganda po dito, after 3 minutes, magkakaroon ka ng category. Either you will be categorized to type 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anong significance nun? Itanong mo sa akin kung ano? Okay, pag type 1 ka, ibig sabihin, itong circle na to, represents your arteries. Okay, clear ang arteries mo. Excellent. Pag 2, 3, 4, and 5, medyo diet ka na. Change lifestyle ka na. Exercise, balanced diet, iwasan mo yung mga makolesterol, fruits and vegetables. Kasi, pag ikaw ay naging 6 to 7 na, itong red na to, it represents yung bara sa arteries mo. Nakuha po ninyo? So, katulad po nito, si Miss Narag, she's already 52, bata pa. Hindi siya, katamtaman lang yung build niya. Medium build lang po itong babaeng ito. Ang ano po dito, good news po dito, siya po ay type 7. So, hindi mo alam, hindi masasabi. Kung payat ka, walang assurance na ikaw ay type 1. Tama? Kung bata ka, wala ring assurance na type 1 ka. Depende sa lifestyle mo yun. Tama. So at least dito malalaman mo, sa murang halaga lang. After 3 minutes malalaman mo. Ang tanong, JK, magkano yan? Itanong mo sa akin kung magkano? 1,000 pesos lang. Palakpakan natin. Pero ang mga Pilipino, mahilig sa discount o sobrang hilig sa discount? Ay, sobra. Gusto niyo ba ng discount? Parang ayaw ng iba. Gusto niyo ba ng discount? So, bibigyan ko kayo ng discount, hindi lang po 10%, hindi na 20%, kundi 50% discount. Instead of paying 1,000 pesos, 500 na lang. Balakbakan natin yan. So, for only 500 pesos, malalaman mo yung results mo, kung kamusta yung arteries mo. Plus, kung ikaw naman na distributor, 300 pesos lang. So, palakpakan po natin ang CardioPulse at palakpakan po natin ang mga produkto ng AIM Global. Sige po. Sige, tuloy niyo yung palakpak ninyo. Ayan. So, mga produkto po natin, interesting po ba? Yes or no? Sobrang interesting. Tingnan nga po natin. Taas ang kamay na naging interesado sa seat number 7. Aba, ang dami. Very good.
Taas ang kamay, nag-interesado sa vida. Aba, taas ang kamay, nag-interesado sa akin. Parang ayaw magtaas ng kamay yan. Joke lang po. Okay, linawin po natin ha. Hindi po ako produkto. Speaker lang po ng produkto. Okay. Alam niyo po kahit naniniwala po tayo na kahit gaano kahaba ang discussion natin dito, hindi mo tunay na malalaman na maganda ang produkto hanggat hindi mo susubukan. Tama? Kahit doktor pa ang magsalita dito, kahit magdamag tayo mag-usap dito. Tama? So dapat, for you to know the products, kahit ikaw ay first timer pa lang, no? Subukan mo, try the products. Kaya sabihin mo sa katabi mo, try the products. Use the products. Ibig sabihin, dapat ikaw muna ay maging user. Kasi pag user ka na, pwede ka pa maging user ka na, pusher ka pa. Tunog addict lang. Ha? Okay. Bakit nakaka-addict tong produktong to? Ito nang masakan kung bakit. Kasi if you use the products, maiiwasan cancer ng katawan. However, if you use the products and at the same time share the products in the business, hindi lang po cancer ng katawan ang maiiwasan, pati cancer ng mas maganda ba pag-usapan yan? Palakpakan po natin yan. To God be the glory. Kasi hindi na po kayo mag-share nun. Yung sa cancer ng bulsa, hindi na po ako mag-share nun. Ang magsasalita po naman dito, ang aking napakagaling na partner. It's really my honor to be partnered with this very exceptional man. Napakagaling po talaga. He's actually one of the best speakers, one of the best trainers, and one of the best millionaire makers sa Global. Pero bago po tayo magsimula, grabe po talaga kasi punong-puno po tayo. Konting request lang po. Okay lang po ba that we move forward? Sige, move forward po tayo. Kasi later on, talagang mapupuno po ito at grabe, napakaraming tao hanggang sa likod. Ayan, thank you po. Hindi lang pala magaganda at gwapong audience ko ngayon. Mga mababait pa, mga milyonaryong mababait. Palakpakan natin yan. Ang tanong ko, excited na ba kayo makinig sa ating next speaker? Yes or no? Sabi nga kanina, one of the best trainers. Grabe, gaano kagaling. More than a decade of experience sa network marketing. Palakpakan natin yun. And lahat po ng top earners sa Global, siya ang nag-mentor. Siya yung nagturo, siya yung nag-coach. Ibig sabihin, siya po yung naging dahilan kung bakit pa maraming Global people na nababago ang buhay. Palakpakan natin yan. Ang tanong ko, handa na ba kayo makinig sa kanya? Yes or no? Dapat po, all eyes, all ears. Wala mo na mag-uusap. Okay ba yan? Kasi pag nag-uusap kayo at narinig niya, uulit siya mula sa umpisa. Ganun katindi. And ito po tip lang, jot down notes kayo. Kasi napakaganitong taong to. Handa na ba kayo? Gaano kahanda? Tingnan nga natin, 1,000,000! Nako, dapat po mas malakas at sabay-sabay tayo. Nako, alam niyo ba mga first timer? Ma'am, first timer po kayo, no? Ano pangalan po ninyo? Ano po pangalan ninyo? Ma'am Kit? Palakpakan po natin si ma'am. Welcome, ma'am! Ma'am, yung pagpalakpak, baduy? Totoo. Di makasagot si ma'am kasi baduy na baduy. Pero ma'am, kahit, ladies and gentlemen, mga first timers, naniniwala ako na baduy ang pagpalakpak pero hindi nakakabawas ng gandang babae. Hindi nakakabawas ng gandang lalaki. Hindi nakakabawas ng pagiging professional mo, na pagiging engineer mo, na pagiging lawyer mo, na pagiging mayaman mo kung papalakpak ka. Tama ba? Kaya dapat mas malakas at mas maganda kung nakatayo tayo. Yes! Okay. Handa na ba kayo? Tignan natin, 1,000,000! 2,000,000! 3,000,000! At milyon na palakpak! Kay Sir Rachel Gonzalez! Thank you, Jinky. Thank you. Good morning.
Palakpakan naman natin, Miss Jinky Wilson. Hina naman ang palakpak niyo. Dapat yung palakpak na palaman. Yung daming hindi pumapalakpak. First timer yan. Nakasimangot pa. Tama ba? Tama? Ganyan din ako nung first timer ako eh. Nakaganyan. Tagal na. Gutom na ako. Lalo na pag di ka pinakain ng sponsor mo, no? Hindi kayo pinakain? Nagre-reklamo? Hindi. Magano pa yung bibig, oh. Kasi ako, nung una ako umattend, pinakain ako. In fact, kaya ako umattend dahil sa pakain. Ha? Mga Pilipino, pagpakain, oo. No? Maraming mga pagkakataon kasi na minsan, pag ini-invite tayo sa ganitong seminar, feeling natin, ginagawa natin ng pabor yung nag-imbita. Yung bang tipong, sige na nga, sama na ako. Parang may utang na loob pa yung nag-iimbita sa'yo. Parang ganun, di ba? Pero sa totoo lang, pag ganito palang opportunity na pwede magbago yung buhay mo, matupad yung mga pangarap mo, you're not actually doing a favor doon sa nag-invite sa'yo. You're actually doing a favor for yourself. Kasi minsan sige, tuloy nyo para maganda. Kasi minsan, ang thinking na maraming tao, sige na nga. Akala niya pinagbibigay niya yung nagre-recruit sa kanya. Pero hindi po. Well, we cannot blame you, especially the first-timers, kasi ganyan talaga yung feeling. Lalo na pagka wala po kayong idea kung ano yung whole picture ng network marketing. My name is Jurgen, and I'm here tonight to speak about our marketing plan. And ako mismo testament ako sa networking because I've been involved in this kind of industry. Tama sinabi ni Jinky, more than a decade na, to be specific, 17 years ko na pong ginagawa network marketing. Can you imagine? Magdadalawang dekada na ako nasa ganitong industriya. When a lot of people are so skeptic about this business, when a lot of people are so negative about this business, there are people like us na patuloy naming nakukuha yung mga pangarap namin sa ganitong industriya. And so, gusto naming bigyan ng kalinawan to make it clear for everybody, especially mga first-timers. Kasi kayo po yung gusto namin kausapin for tonight. Yung mga sponsor, bahala kayo sa buhay nyo. Hindi namin kayo kausap. Kasi baliw ka na eh. Tama ba? So, ang kausap natin ngayon, yung mga first-timers, because this business, this opportunity meeting, is actually designed for those na ngayon lang nakita yung AIM Global. Kaya lang mahirap pong ipaliwanag to, as I was saying, that I've been doing this seminar for 17 years. Mahirap siyang ipaliwanag pagka ikaw mismo may judgment ka na eh. Pagka ikaw mismo meron ka ng personal opinion about this industry, it gets in the way, kaya hindi mo siya makita kung gaano kaganda. I know that kasi tao lang tayo para magbigay ng judgment and opinion. Tama, mali? Unfortunately, these judgment and opinions, most often than not, are just conditions of our mind. Marami sa atin na kondisyon kasi na ang networking hindi maganda. Na ang networking, scam. Maraming kondisyon na, ay, ano lang yan, temporary lang. And so, yung opinion natin at saka judgment natin gets in the way kung bakit hindi na open yung mind natin para pakinggan. Kasi, humans as we are, meron tayong tinatawag na social conditioning. Yung social conditioning na to, nakakalungkot mang isipin, pero ito po yung humahadlang sa katuparan ng pangarap ng maraming tao. Ano yung social conditioning? Kasi ang tao kasi, we are social creatures. Meron tayong tinatawag na herd mentality. Yung herd mentality, ito yung karamihan kung ano yung ginagawa, yun na rin ang ginagawa mo. Tama ba? Halimbawa, sa cellphone. Bakit ang cellphone nyo touchscreen? Ha? Kasi uso. Pag nag-5110 ka ngayon, ano ka na? Ancient ka na. Tama, mali. Pero based on functionality, pareho lang ba sila? O, nakaka-text, nakakatawag. Pero bakit kailangan touchscreen? Kasi nakita mo sa TV. Kasi nakita mo sa commercial. Iba ang feeling pagka, touchscreen. In ka. Iba ang pakiramdam pag naka-cellphone ka na. Samsung or iPhone. Pag ngayon yung nagdididit pa yung cellphone mo. Pero ano ibig sabihin nun? Social conditioning lang yun. Bakit ka kailangan maganda yung damit mo? Bakit kailangan pag umalis ka ng bahay, beautiful ka? Nakita mo sa commercial eh. Nakita mo sa commercial, mas tatanggapin ka pag maganda ka o gwapo ka. Kasi karamihan ng model, gwapo at magaganda. Bakit pag mataba ka, may inferiority complex ka? Kasi karamihan ng model, sexy. Pag mataba ka, hindi ka in. Social conditioning lang eh. Tama ba? Oh.
bakit naka-Facebook kayo? Pag tinanong ka, anong reason mo ba't ka naka-Facebook? Alam mo ang sasagutin? Kasi naka-Facebook din yung friends ko eh. Paano ka mag-Facebook, wala kang friends? Nakuha nyo? Most of the reasons of what you have is because of what? Other people. Because of conditioning. Isa sa mga conditioning na yan, ang tao, akala niya ang income lang na pwede niyang kitain after niya graduate, akala niya ang normal na kitaan pag nagtatrabaho is in the range of 10,000 to 20,000. Tama, mali? Tama, mali? Pag ikaw nakapakinig ng opportunity na mas malaki ang kitaan dito, hindi na naniniwala yung utak mo kasi nakakondition ka na dito. You know what I'm saying? At tulad sa AIM Global, kung ipaliwanag ko sa inyo dito sa networking, may kumikita na 100,000, maniniwala ka ba kagad? Hindi. Magre-resist damdamin mo. Kasi ang conditioning mo, hanggang dito lang eh. Pero balik ta rin natin, yung mga mayayaman, paliwanagan mo ng ganito, maniniwala? Hindi. Hindi sila nakakondisyon dito eh. Ang conditioning ng utak nila, milyon, kaya sila mayayaman. Nakuha nyo ba? O, pansinin nyo, paliwanagan nyo sila Ortigas, sila Lusyutan. Paliwanagan nyo sila Ayala ng Gismil buwan-buwan. Papatulan? Hindi. Bakit? Ang kondisyon ng utak nun, milyon. Ikaw, paliwanagan ka ng 100,000, kalahating milyon, papatulan mo? Hindi. Ito kondisyon mo eh. Pag pinaliwanagan ka ng ganito, ano sabihin ng utak mo? Di totoo, di totoo, di totoo. Ano sabihin ng utak mo? Racket, drug lord, drug lord. Ano tawag? Conditioning. Kasi nakakondisyon ka nung graduate ka, ang kikitain mo, minimum lang. Tama, mali? During the years, tumaas ng tumaas, kaya nasa range mo na ng 10 to 20,000. I've been doing this for 17 years. That's why I know kung ano feeling ng first-timers. Hindi naniniwala dahil hindi maganda. Hindi naniniwala dahil hindi totoo. Sa laki ng kitaan. Conditioning. Maraming tao no conditioning sa buhay. Makaraos na lang ang condition nila. Kumain lang ng 3 beses sa isang, makabayad lang ng payables. Pag pinaliwanagan ka ng kotse, ayaw na ng damdamin mo. Kasi nga ang goal mo, makaraos lang eh. Kaya pag pinapaliwanag kami dito, kotse, 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 karamihan ng tao, tricycle, tricycle, tricycle. Totoo yan. Oh, silan sa atin yung narinig ng bata tayo, huwag ka masyado mag-ambisyon, mahirap lang tayo. Narinig nyo yun? Ako narinig ko yun eh. Kung ganun ang conditioning mo, magmula nung lumaki ka, mangarap ka pa? Mangarap ka man, pero sa loob-loob mo, ang subconscious mind mo will always tell you not to get your goals. Kasi yun ang program mo eh. Kasi po na ipoprogram tayo eh. Kung ano yung laman ng utak, desisyon, belief, paniniwala mo, good news. I-trace back mo. Yan ang karamihang paniniwala ng kinalakihan mong environment. Totoo yan. Kaya maraming mga tao, sasabihin nila, ayaw nilang yumaman. Bakit? Narinig kasi nila sa environment nila, sa parents, sa teachers, sa kalaro. Environment? Hindi kasi mayaman. Conditioning. Kaya pag hindi po nabasag tong conditioning na to, hindi magbabago buhay mo. And so, bakit to related sa AIM? Kasi ulitin ko, pag ang range ng income o ang bracket ng thermostat mo na utak natin hanggang dito lang, hindi mo maintindihan yung sinasabi ko. Parang walang pinagkaibigan sa voltahe ng mga appliances. Pag ang appliances nakadesign ng 110, isaksak mo ng 220, ano mangyari? Ganito rin dito. Maraming mga tao hanggang dito lang kasi ang alam na kitaan. Kaya pag umaten ng seminar na ganito kalaki, 500,000, sabog utak pag uwi. Kahit paliwanagan ng kotse dyan sa baba, mamaya mapagbaba ninyo, yung mga top distributors namin, nakaparada dyan ng kotse. May mga naka-Hammer, naka-Mustang, may mga SUV na magaganda. Sasabihin sa'yo ng sponsor mo, sa'yo first time, tingnan mo yung kotse ni Mr. Carlo Benaventura, grabe, Hammer, ang ganda. Ikaw, ano sabihin ng utak mo? Di ka maniniwala talaga eh. Kahit na nakikita mo na, di totoo. Di talaga totoo. Kinukumbinsi mo yung sarili mo, di totoo. Tama, mali? Pero may pagkakataon ba na yung 110, pwede mo isaksak sa 220? Gumamit ka ng transformer.
Pag gumamit ka ng ako po, profession ko, I'm an electrical engineer. Ang tawag namin sa word na transformer pag engineer ka, yung word na transformer galing po sa word na transform, which is another word for us, a shift. So in the next few minutes, sandali lang ako magsasalita, 45 minutes, I promise you. Just have a shift of mindset. Because I believe in my heart, you're coming here tonight is a matter of destiny kung bakit ka nandito ngayong gabi. Bakit ako naniniwala dyan? 17 years ago, bakit ako naniniwala? 17 years ago, may nag-recruit sa akin, best friend ko. Kaklase ko nung I was a working student, 7 kami magkakapatid, mahirap lang kami. I was working at Jollibee, McDonald's, Japanese restaurant. May best friend ako nung college, ang pangalan June. Graduate kami ng Far Eastern University. Batch 95, 96. Electrical Engineering, FEU-IT. Best friend ko, jeepney driver para makapagtapos. Pareho kami working student. Graduate kami sabay. Ako nag-take ng board exam, siya hindi na. I graduated on top of my class. Top notcher sa board exam. Nire-recruit ako ng best friend ko. Sabi sa akin, George, may nakita akong business, bro. Hindi pala sinabi yung business. Bro, may nakita ako. Sabi ko na yan. Basta, kailangan magkita tayo. Sabi ko, sabi mo na lang sa telepono. Sabi sa akin, hindi pwede, kailangan magkita tayo. Hindi ako pwede bukas kasi iniimbita ako Thursday. Sabi sa akin, kailangan bukas, bro. Demanding. Sabi ko, ano ba yan? Sabi mo na lang. Ayaw sabihin. Sabi ko, balak, ang gusto mo Sabado na lang. Sabi sa akin, sige na, ililibre kita sa Pizza Hut. Sabi ko, na oras ay magkikita bukas. Libre. Kain kami. Pagkatapos kumain, sabi sa waiter, cheap, yabang, bayad. Pagkatapos namin kumain, sabi sa akin, ikaw attend tayo seminar. Wala sa usapan namin seminar. Yan sabi, magkikita, yun ang usapan. Kaya narinig yung word ng seminar, nandilim na ho paningin ko. Dahil pinakain ka na, utang na loob na lang, napaupo ako. Pero gusto ko nang tumayo. Pinaliliwanag ka harap ko, shampoo. Buti kayo supplement. Nung panahon ko, shampoo, kikita daw kami ng 50 mil buwan-buwan. Tingin ako sa shampoo, sa loob-loob ko, ilang truck ng shampoo ibebenta ko para kung... dinemo, pampatubo ng buhok, doon lang kalbo hanapin ko bago ko yumaman. Clear? Oo. Pagka seminar, sabi ko sa best friend ko, pare, ano, okay ba? Sabi sa akin ni Jun, pare, okay ba? Sabi ko, okay. Ano, sama ka? Sabi ko, hindi. Sabi niya, bakit? Ano ka ba? Sabi ko, hindi natin alam mo, isa sa mga conditioning natin, yung word na linya-linya. Tama? Sabi ko, Jun, ano ka ba? Hindi natin linya, engineering tayo. Pero subukan lang natin, kikita tayo. So sabi ko, para hindi mapahiya, para hindi sumama loob, sabi ko, Brad, pasensya ka na, wala akong time. Alam mo, sabi sa akin, bigyan mo ng time, kikita tayo. Sabi ko, hindi natin linya to, hindi bro, linyahin natin, kikita tayo. Wala akong lusot, puro kikita. Tinanong ko, magkano ba kita mo? Sabi sa akin, wala pa, pero sabi ng speaker, kikita daw, kaya mag-join tayo. Ano ka maniniwala? Pinoy, to see is to? Sabi ko, ano ka ba, Jun? Nakakailang buwan ka na ba dito? Anong buwan? 2 araw pa lang ako, ikaw una ko recruit, sabi sa akin. Kaya nga kita ni-recruit, best friend kita, sabi sa akin. Turn off talaga ako kasi I was working in a very good company. I was engaged in energy development programs. At saka very professional. Ang conditioning mo, mag-aral ka mabuti anak para magkaroon ka ng magandang. Ang ganda ng trabaho ko. Kaya, because of conditioning, solved na ako. Hindi ko na nakikita yung ibang opportunity. Kasi nga, nakakondisyon ako, trabaho. Eto masakit. Nagtuloy yung kaibigan ko. Ako hindi. Sa loob-loob, hindi naman yayaman eh. Ang bait ko pa, kinalat ko pa sa buong kabatch namin na nagne-networking siya. Kaya pag siya, nagre-recruit ng best na kaibigan namin, hindi niya na makuha na, unahan ko na eh. Ang bait, ano? Ano nangyari? After 7 months, this friend of mine, very good friend of mine, went back to see me and he was practically driving a brand new car. Jeepney driver nung college kami. 7 buwan lang. Pinuntahan ako sa bahay namin eh. Sabi nung kuya ko, nagbukas yung kapatid ko nagbukas ng gate eh. Kuya, nandyan si Jun, may bagong kotse. Sabi sa akin. Paglabas ko ng gate namin, kinakabahan ako. Sabi ko, kotse ko. Pagkita ko ng kotse nyo, ganda, bago. Kasandal siya, kaganyan. Habang lumalapit ako, nakaganyan. Alam mo, tinitibig ng dibdib ko? Sana hindi galing sa networking. Sana hindi galing sa networking. Paglapit ko, sabi sa akin, pare, kumusta? Galing sa networking, sabi sa akin. Ayan, doon naglaho ang mga... Doon naubos ang yabang ko. Yabang ko nung una eh. Paano yung kantsaw ko? Networking. 7 months, nagkakotse. Ako, professional, ganda ng trabaho, engineer, nakakorbata pa. May 4 na gulong, hindi pa ako nakakabili.
Siya kinakansyahan ko. And then it dawned on me, sabi ko sa loob-loob ko, ano ba mawawala? Anyway, motivation ko naman kaya ako nagtatrabaho para maabot ang mga pangarap. Sinubukan ko. Kasi sa loob-loob ko, wala namang mawawala. Dati nang wala, ano pang mawawala? Tama, mali? So, sumubok ako. And you know, after about 17 years, ladies and gentlemen, believe me tonight, I can gladly tell you that one of the best decisions I've ever made in my life is to join network marketing. Kaya ako naniniwala na you're coming here tonight is a matter of destiny because hindi ko alam dito, noong mga panahon na ako na-recruit sa networking, mahirap lang kami. Do you think naghahanap ako ng opportunity? Hindi. Do you think gusto ko magbago buhay ko? Hindi. Do you think noong mga panahon na yon mahirap lang kami? Habang nagtatrabaho ko, do you think nananalangin ako na matulungan pa mga magulang ko? Do you think noong mga panahon na yon naghahanap ako para makaraos kami? Yes, ang dumating networking. Kaya hindi ko alam kung sino ngayong gabi dito. Yung gabi-gabi, nananalangin din na magkaroon ng pagbabago ng buhay. Baka ito na yon. Hindi ko alam kung sino dito yung bago dumating ang sweldo, ubos na. Baka ito na yon. Yung bago dumating ang sweldo, may may-ari na. Hindi pa dumadating, alam niyo yung ganyang feeling? Yung pagka nag-withdraw ka, layo nang iniisip mo, di ba? Pag 15, ang haba ng pila, ATM yan. Ikaw nandito, yung mga nag-withdraw, ganito yung tsura eh. Sorry ha. Bato-bato sa langit, di kayo pinatatamaan ko yung katabi nyo. Eh di ba yung katabi mo, ikaw din katabi, ikaw din yun, bumalandra lang. Tama ba? Bakit ang layo na iniisip? Nagbabudget eh, bago dumating doon sa... Tapos ang iniiwan mo sa loob ng ATM mo, yung allowance, transportation, food allowance mo for the next 15 days ulit. Tama mali? Di ba ang iniiwan lang natin yung allowance natin? Withdraw na naman. How would you like to spend the rest of your life na lagi na lang ganun? Hindi ko alam kung sino dito yung baon sa utang, gusto makaraos. You know what? Baka ito na yun. Because when your prayer comes, when God answers your prayer, He never answers it personally. Tama ba? Kasi ang problema kasi pag personal kang sinagot, nasa ibang lupalop ka na. For me, God answers your prayer through different avenues, through people, circumstances, events, to give you what you want. Kaya baka ngayong gabi, eto na yun. Paano mo malalaman kung susubukan mo at bubuksan mo mga isipan mo? Tama ba? Eh kasi minsan Pilipino hindi pa nagsisimula, ayaw na. Hindi pa nagsisimula, alam ko na yan. Manggaling, hindi pa nagsisimula, alam ko na yan. Paano magbabago yung buhay? Ladies and gentlemen, over the years, we're very proud to tell you, dami nagbago buhay dito. Kahapon, big event po namin sa Araneta Coliseum. Marami pong mga nagpatotoo kung paano nagbago buhay nila. Just to sum it up, ordinary people becoming extraordinary individuals after joining us. May kasama kami, si Yuri, titindala ng basahan sa General Santos bago mag-networking. Alam mo, pag nasa Jensen ako, pag nakakita kami ng, pinagdadrive niya ako sa Jensen, ni Yuri. Pag nakakita kami ng vendor sa daan, sasabihin sa akin, Sir, ganyan ako dati. Lahat na lang na makita kong vendor sa daan, ganun daw siya dati. Pag may nakita kami nagbebenta ng duyan sa daan, alam niyo yung duyan, sasabihin sa akin, Sir, ganyan ako dati. Habang nagdadrive siya. Maya-maya, may nakita naman kami nagbebenta ng leather, belt, ng wallet, Sir, ganyan ako dati. Laging ganun. May nakita kami nagbebenta ng rag, Sir, ganyan ako dati. Pero habang sinasabi niya sa akin yun, nagdadrive siya sa loob ng Ford Everest niya na kulay puti. Brand new. Sama kami, Tagbilaran. Tagbilaran. Si Bileo Kaduyak. Grade 5. Bago mag-join. Tricycle driver ang hanap buhay nung nag-join. Tricycle driver, hindi sa minamat ako. But ladies and gentlemen, may pangarap ka pa pag ganun na. That's a dead-end job. Walang promotion dun eh. Tama? May nakita na kayo na promote doon? Director, tricycle driver. Wala eh. Supervisor, that's a dead-end job. Nag-join, binuksan ng isip. Ngayon, we're very proud of him. After 4 years in the business, he's now driving his second car. Bakit second? May first eh. First niya, Mitsubishi Pajero. Second niya, Toyota Fortuner. Ngayon po, nagpapagawa 4-story house somewhere in Tagbilaran. Grade 5. Pag-apply niyo sa Makati, magkakapajero ba yun? Grade 5 tinapos. Si Leo, grade 5, yung na-recruit niya down the line, ang pangalan, Wilfredo Laway. Grade 6. Totoo yan, tuyo vendor, ang hanap buhay.
Ngayon po, he's now driving his brand new Hyundai Accent na kulay puti. Paano na pa-join? Nakita niya si Leo, grade 5 eh. Sabi niya, kung ikaw grade 5 nagawa mo, mas kaya ko, grade 6 ako. Ha? Tatawa-tawa kayo dyan, kayo mga college graduate, dapat mas kaya nyo to. Tama, mali. Sipin mo, grade 5, grade 6, may kutsi. Dami kong kilala, cum laude, wa kutsi. Tama? Estudyante nag-join, ang pangalan, DM Ebora. Taga Jensen din, newly graduate, nursing. Nag-join dito. Walang trabaho, nurse eh. Ngayon ng Jensen, nag-network, recruit. Right now, DM, naku po, 2, 3 kotse. First niya, Fortuner. Second niya, Pajero. Third niya, just a few months ago, brand new. Kauna-unahang tao sa General Santos nakabili ng Ford Mustang. Alam mo, the other day, I was there. I was just in Jensen about 4 or 5 days ago. And then they drove me from my hotel to the airport. Lahat na lang ng tao, tinitignan kami. Ang pogi ko sa loob eh. Alam mo kung bakit? Sabi sa akin ni DM, Sir, ako pa lang ang may Ford Mustang dito. One time, nagkita ko si DM bago kotse, yung Fortuner. Brand new gulong. Sabi ko, DM, magkano gulong mo? Kasi yung kotse ko malaki din. Gusto ko pa magkaroon ng idea magkano yung malalaking gulong. Para pag ako bumili, alam ko na kung magkano. Sabi sa akin, Sir, 12,000 isa. So, 4, 48,000. Gulong pa lang. Kaya kapag ang sweldo mo, 12,000, may isang gulong ka na eh. Sorry po, sorry ha. Yung mga tatamaan, sorry. Hindi ko kayo pinatatamaan, yung katabi nyo. So, why do a lot of people ayaw na mangarap? Walang pambili. Paano ka mangarap ng 1.4 na kotse? Sweldo mo, 10,000. You get the point? Kaya ang mga tao, hindi na halos nangangarap. May mali. Hindi mo dapat palitan yung pangarap mo. Ang palitan mo, yung laman ng bulsa mo para mabili mo yung mga pangarap mo. Diba? Yung maglolo, yung kwento ng maglolo who went out fishing. May maglolo po, went out fishing, namimingwit. Dala ng lolo yung apo niya. Yung apo, inoobserba niya yung lolo. Kasi every time na nakakabingwit ng malalaking isda, sinusoli po sa ilog yung malalaki. Pero every time nakakuha ng maliliit, yun ang kinukuha, tuwan-tuwa. So sa isip ng maliit na bata, baliktad. Bingwit na naman yung lolo. Nung nakakuha ng maliit, tuwan-tuwa. Nung nakakuha ng maliit, nagdadabog. Di na natiis ng apo. Sabi ng apo, Lolo, bakit kung ano po yung malalaki, yun po ang pinakakawalan nyo. Kung ano po yung maliliit, yun po ulamin natin mamaya, para pong baliktad. Sabi ng lolo, maliit ka pa nga. Di mo ba naalala? Yung lutoan natin sa bahay, maliit lang. Hindi kasya yung malalaki. Ha? Tama? Oo. Huwag mong papalitan yung pangarap mo. Papalitan mo yung lalagyan. Kasi long before you grow up, believe me, long before we grew up, ang pangarap natin, sky's the limit. Eh. Ako nga, nung pinanong mo ako, nung gusto mo paglaki mo, astronaut. Nung may isip na ako, nung gusto mo, not. Wala na yung astro eh. Tama? Because of the mental conditioning, because of the programming that the society have set for us. So tonight, we'd like to give you an opportunity. Proposal to. Magustuhan nyo pagtulungan natin. Pag hindi, okay lang, magkakaibigan pa rin tayo. Ang maganda lang, because may nakita kang opportunity, it's up to you to decide. Hindi naman kami magdi-decide eh. Kasi makakaalam kung maganda o tama o maganda to o hindi. Ikaw lang, hindi naman kami. Kaya lang uulitin ko, yung pagpunta mo ngayong gabi, may purpose to eh. Hindi natin alam kung paano o kung ano. Basta ang importante, mapakita ko sa inyo na yung negosyo, paano siya ginagawa. And it has changed. This has changed so many people's lives over the years. Paano siya ginagawa? O pag nag-join ka, pwede ka magbenta pa isa-isa ng product. But you and I know, pag nagbenta-benta ka, kikita ka kalahating milyon, buwan-buwan. Ang produkto, kape. Sipin mo ilang kape bebenta mo para kumita kalahating milyon. Kahit babae ka, may balbas ka na, hindi mo pa nakukuha to. Tsaka kabenta. Tama, mali? Hindi nakukuha sa pagbebenta lang. Para kang tindahan eh. Pagka ikaw nagbenta-benta, limited ang magiging customers mo, limited ang oras mo. Gawin mo, mag-expand ka bilang tindahan. Ganun naman ang sikreto ngayon, di ba? Para lumaki negosyo, ano ginagawa ng mga negosyante? Nagba-branch out. Kaya mo, BDO. Banco de Oro dati, hindi naman, di ba? Kilala. Ngayon, number 1 na. Bakit? Ano ginawa? Nag-branch out eh.
May nga nakita nga ako, magkatabi video eh. Magkatabi. Sabi ko, paano nangyari yan? Tama? O, ganito rin gawin mo rito. Imbis na ikaw magbenta-benta, branch out ka. Ikaw to. O, paano ka mag-branch out bilang tindahan? Mag-recruit ka. Friends mo. Dali mo sa seminar na to para makita nila yung pinakikinggan mo o nakita mo. Clear? Dadala ka lang. Ang purpose niya, kaya nagre-recruit para maparami yung sarili mo. Para malaman mo sino sa mga kaibigan mo ang magugustuhan din ito. Kasi pag ni-recruit mo sila at nagustuhan, yung business mo, business din nila eh. Hindi naman ito yung kaya ka nagre-recruit para pakinabangan to. Hindi. Nagbibigay ka ng opportunity for them. So ang gagawin mo lang, magdadala ka, hindi ka magpapaliwanag. So yung una mong dilemma na, mahihain ako eh. Hindi ko kaya yan. Magdadala ka nga lang eh. Hindi ka magpapaliwanag, bawal. Kasi pag nagpaliwanag ka, una, bago ka pa, hindi mo alam paano ipaliwanag. Pangalawa, hindi maniniwala to. Pag sinabi mo, pare, yayaman tayo. Sabi niya, ikaw mayaman na? Di pa, pero pag sumama ka, yayaman tayo. Maliwanag. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Kahapon, ladies and gentlemen, about 30 to 40 individuals, guest namin sa Araneta Coliseum, active distributors ng AIM. Nasa harap sila, malapit sa stage. Alam nyo kung ano? Mga pipi po. Pipi. Nagre-recruit. Hindi ako nagbibiro. Hindi ako nagbibiro. Di ba? Yung nakaten, pag pumapalakpak ko sila, di ba? Ganon? Tapos sa harap may nag-i-interpret sa kanila kung ano nangyayari. Ang dami ho nila. Ang iisipin mo, ang considered sa kanila is PWD, di ba? People with disability. And yet they were able to make it. Dumadami sila. Hindi nakakapagsalita. Kaya yung mga reason sa inyo, hindi kayo madaldal. Nako, may dila ka pa din. Talagang kaya mong gawin itong negosyong ito. Tama mali. Oh. Kaya ako nagawa nila, kaya mo. Hindi ako nagbibiro, I swear. We have distributors doing this business and they're deaf and mute. Yung iba magkasama mo, yung iba dyan, di ba niniwala? Kanya-kanyang program yan eh. Yung iba, pag nirecruit mo kasi, ayaw. You have to respect them. Maraming hindi maniniwala. In fact, mas maraming hindi maniwala eh. Kasi nga, naipaliwanag ko na sa'yo. Because of social conditioning. Maraming hindi. Pero may maniniwala. Sa akin, na-recruit ko 100 eh. Ang naniwala, 3 eh. Tawa kayo, tignan natin sa inyo. Ha? Ha? Pero alam mo, hindi nyo kailangan marami maniwala sa inyo. 2, 3 na maniniwala lang, okay na yun. Bakit? Sila rin may kaibigan eh. Tama mali? O may maniwala sa kanilang 2, 3, yung 2, 3 maniniwala sa kanila, may kaibigan din yun eh. O pa 2, 2, pa 3, 3 lang, over a period of time. Dadami hindi? Dadami to hindi? Dadami to hindi. Pag hindi nyo nga ako pinigilan, mapupuno ko to ng bilog-bilog eh. Dadami yan. Hindi pwedeng hindi. It's just a matter of time. Pero dadami to. O, anong impact pag dumami ito? Ikaw to, lahat yan branch mo eh. Anytime may bumagamit ng product sa loob ng net, grow package, aduk to. Kahit nasa ang lupalop ng mundo pa yan, ikaw na nandito, kumikita ka sa lahat ng binibili ng mga taong yan. Oh. Eh, ang dami. Ito, pa rin. So, should you decide to retire, ladies and gentlemen, AIM Global will still be paying you kahit mag-retire ka. Trabaho mo, mag-retire ka, separation pay lang makukuha mo. Minsan, wala pa nga minsan eh. Back pay mo, liit pa eh. Ito, maganda. Even if you decide to die, pwede rin. Kasi pag namatay ka, mamatay lahat to? Hindi. Buhay-bilog, gumagamit, nagbebenta. Tama, mali. O din income mo, kahit patay ka na, tuloy-tuloy pa rin. Pero yung itong kinikita mo, transferable sa mga anak mo. O di ang ganda. Maganda hindi. Galing. Kaya kami, na nataga-networking, baliw na baliw sa negosyong to. Bakit? Kung kaya mo magtrabaho para sa negosyo ng ibang tao, mas kaya mo dapat magnegosyo para sa sarili mong negosyo. Tama mali. Papakamatay nga tayo sa sweldo, 10,000 eh. Tama? Maninira ka pa ng kaopisina mo eh. Para maproteksyon mo yung posisyon mo, isiraan. Tama? Kasama yan eh. Kanya-kanyang interest sa corporate yan eh. Sa halaga, because it's a matter of survival.
Nagpapakahirap nga tayo na ito. Wala po masama dyan. Believe me. We are just telling you that there is a better option. Ang question dun, dito pag nagtatrabaho tayo, trabaho natin. Para sa pangarap ng ibang tao yan. Tama? Sa 10 to 20,000, binenta mo na yung 8 to 5 mo yan. Di na ikaw may-ari ng buhay mong yan. Monday to Friday. May-ari ng iba niyan. Kasi subukan mo, 8 to 5 trabaho mo, pagpasok mo alas 8, nag-login ka, labas ka lagi. Tanggal ka sa trabaho mo. Kasi hindi na ikaw may-ari ng buhay mong to. Yung 8 to 5 mo, if you're working, hindi na ikaw may-ari nito. Your company paid for that. Masakit, hindi lang oras binili sa'yo. Education mo, talent mo, skills mo, and everything. For a mere 10 to 20. So ask yourself when you go home tonight kung deserve mo yun o hindi. I'm sure you will tell yourself, I don't deserve that. Kaya lang, wala akong choice. Mental conditioning yun eh. Yung bang sasabihin mo, okay na to kesa wala. Dapat hindi yung okay na to kesa wala. Dapat ang sabihin mo sa sarili mo, hindi okay to kasi may mas maganda. Ha? Mga tao kasi, ang mental conditioning, okay na to kesa wala. Kaya tuloy ang comparison mo, mas mababa. Subukan mo i-compare to sa mas mataas. E di ang aabutin mo yung mas mataas. You have to set your bar higher than what you have right now. The problem with many people, meron silang tinatawag na mediocrity level. Kasi nga, lagi iniisip, kesa wala. At okay na to kesa wala. Mali, hindi okay to. Kasi may mas maganda. You have to raise the standard up a bit higher. The notch. Kailangan taasan mo ng konti. With AIM Global. Paano ba mag-join dyan? Yung iba kasi gigil na gigil. Paano ba yan? Namulat na mata ko, sir. Yung social conditioning, lintik pala yun, sir. Talagang, kaya pala ako mahirap. Ha? O, di papaliwanag ko kung paano. Pa-member ka rito. Bayad ka. 7,980. Tawag, global package. Pag pinaliliwanag ko to, diba, sasabihin, grabe, ganda pala niyan. Paano yan? Dali lang pala eh. Social conditioning lang pala nagpapahirap sa akin eh. Pag nakita to, ay, ang pangit pala niyan. Ha? Tama. Again, social conditioning yan. Why? Maraming tao gustong kumita, ayaw maglabas. Universal law yan eh. Parang gravity. What comes up must go down. Ito rin. What you saw is what you... Gusto mong kumita, mamuhunang ka. Di naman pwedeng magkaroon ka ng interest sa bangko na wala ka dinideposito. Di mo sa manager, magkano interest nyo? 6% per annum, sir. Pwede ba mauna interest sa kanya deposito? Baka patawag gwardiya. Pala gwardiyan to. Tama man eh. Ang Pilipino pag nakikita maglalabas na ng pera, ang unang sinasabi, peperahan lang ako nito. Mga kaibigan, ganito yan. Siyempre, if you want to make money, ano itatanim mo? Pera din. What you sow, kung itinanim mo, yun ang aanihin mo. Kaya pag laway lang tinanim mo, laway din anihin mo. Eh kahit timba-timba laway yung kadiri, baho pa. 7,980 puhunan, pwede na? Pwede na? Investment capital? Bakit? Pag sabing investment capital, you're expecting na may return on investment. Hindi siya expense. Ang expenses, yung walang kapalit. Halimbawa, TV, investment, expenses. Expense yun. Tuition fee, expenses, investment. Investment yun. Clear? Cellphone. Both. Kasi yung iba nag-i-invest para may pang, alam mo na, may pang prospect. Point is, kahit sari-sari store, kulang to eh. Mag-abroad ka, mamumuhunan ka, kaya to. Malamang aeroplano mo nasa Paranaque pa lang pabagsak. Taiwan nga eh, nagpunta po ako sa Taiwan February I think of this year. Alam mo magkano placement papuntang Taiwan? OFW, karamihan factory worker ang trabaho. 90% po ng mga Filipino doon factory workers. Ang sweldo 20,000. Pagbago ka. Pag tumagal ka na mga 30. Alam niyo magkano placement? 150,000. Pero pinapatos, kinakagat. Kaya maliit lang to. Cellphone nyo pa, mahal pa nga eh. It's just a matter of paano mo babaguhin ang perspective. Kaya mo nga patulan yung binibigay sa'yo ng Globe na 2 years nakalakap ang cellphone mo eh. Tama? Na magmamantli ka ng 1.5, 1.7, 1.9, wala namang kapalit. Pero dahil uso, dahil maganda, kakagatin mo.
Nakakondisyon ka, nakita mo mga model ng iPhone, ang gagaling. Gusto ko rin maging katulad. iPhone, ang gagaling. Gusto ko rin maging katulad niya. Nahi-hypnotize. Ito maganda. Pag nasa iyo na yung cellphone, happy ka pa rin ba? Hindi na. Alam mo ang happiness sa gadget, instant lang. Pag wala pa sa'yo, excited ka. Pag nasa iyo, 3 araw lang, gastos pala. Happiness ba tawag doon? Hindi. May term po doon. Flash of pleasure lang ang tawag doon. It's just a flash of pleasure. But it's not real happiness. Tama, mali. Kapalit. Ano yung kapalit nito? May produkto ka na babalik sa'yo. Products. Okay? Mamili ka. Meron pong package A. Every time na nagmamatch yung sales dito, may bonus ka. Paano nagmamatch yung benta? Yung sales. Sa left side, may nag-join isa. Sa right side, may nag-join isa. Match o hindi? Pag yan nag-match, may maliwanag na 1,500 pesos ka. Yan ang malaki. Bakit malaki yan? Mamaya papaliwanag ko kung bakit siya malaki. Pero sa transaction na to, 2 nag-join sa'yo, total na kinita mo magkano? 2,500. Ganyan kadali. Now, because this is a numbers game, habang tumatagal, dumadami yung nag-join. Clear? Tignan nyo. 2 to. Di ba? 1, 2. Pag ito nag-recruit ng tigda 2, ilan na yan? O, di 4 na yan. Clear? Lagyan natin ang pangalan. Si C, D, E, F. Unahin natin si B. Pag nag-join sa kanya si E, si F, bumili rin ng global package to. Kumita ba siya? Magkano total na kinita ni B? O, di 2,500 din. Yun nangyari ba sa'yo? Nangyari sa kanila? Si A, nag-join sa kanya si C and D. Kumita ba si A? Magkano kinita ni A? 2,500 din. Pero kung ikaw ang gagawin kong reference, sa pag-join ni C, D, E, and F, kumita ka kaya? Ano yung kinita mo? DRB o MSB? MSB. May match ka, wala? 2 dun sa kabila, 2 dito, so 1,500 plus 1,500. Magkano kinita mo? O, di may 3,000 pesos ka? Maganda hindi? Bakit maganda? Ikaw ba nag-recruit dito? Ikaw nagpaliwanag? Kilala mo pa? May ginawa ka? Kaya siya maganda. Wala kang ginawa, kumita ka. Eh, nung gusto ng mga Pilipino, walang ginagawa, kumikita. Pero technically, may ginawa ka pa rin. Kasi kung hindi mo na-recruit si A and B, hindi lalabas si C, D, E, and F. Ilan na to? Yung 2. Itong 2, nag-recruit ng tigda 2. 4 na yan. See the numbers? Now, another scenario is like this. Nag-recruit si C, 2. Nag-recruit si D, 2 rin. Ilan yan? 4. Sa kabila, nag-recruit si E, pero malas-malas, isa lang naniwala. Nahawa niya pa si E, F, isa rin lang naniwala. So, 4 dito sa left, 2 sa right, may match ka, wala? Ilan? So, 1,500 plus 1,500, magkano kinita mo? 3,000 ulit. Ano mangyayari dito sa walang kamatch? Di ba walang kamatch yung 2? May tawag kami dyan, waiting lang yan. Ano hinihintay? Eh di kamatch, alangan Pasko. Hanggang kailan maghihintay? Walang deadline. Kaya po yan, pag nagkaroon ng kamatch, after 1 year, pang! 1,500, babayaran ka pa rin ng iyong global. Walang deadline. If I continue this process, ano mapapansin nyo sa mga tao? Dumadami, di ba? O pag dumadami yung mga tao, ano nangyari sa 1,500? Dumadami ka. Habang tumatagal, parami ng parami, yung 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500. Ang daming 1,500 niyan. Tanong, aabot ng kalahating milyon, buwan-buwan yan? So, saan galing yung 100, half million naman? Sa dami ng 1,500. Saan manggagaling yung 1,500? Sa dami ng tao. Kaya ang word of the day dito, 1,500. Tagalog ng 1,500, 1,500. Para mabilis. Ano, 1,500. Kaya pag uwi nyo mamayang gabi, tinanong ng misis nyo, sa kagalingan ka lang ha, sabi mo 1,500. Because pag dumami yung 1,500 mo, dadami ang million mo sa AIM Global. Oh. May isang catch lang. Ano yung isang catch? To be honest with you. Siyempre, maliit pa kita. Pag maliit pa grupo mo. Mamaya sabi mo, nag-join na ako dyan, di naman ako yumaman. May network ka? Wala. Paano kaya yaman? Tandaan mo, yayaman ka dito pag nagkaroon ka ng grupo. Kaya yung nag-recruit sa inyo, pag bago pa, huwag niyong hanapan ng prueba. Bago pa eh. Mamaya niyan, bago pa yung nag-recruit siya, mayaman ka na, mayaman ka na. Wala pa yan. Pero tandaan mo to, yung nag-recruit sa'yo,
kahit di ka sumama, magre-recruit ng iba yan eh. First time. Halimbawa, hindi mo nagustuhan. Yung nag-recruit sa'yo, maghahanap ng iba? Makakahanap kaya yan? Lalaki kaya grupo? Magkakakotse? Pag nagkakotse yan, yung hindi naniwala sa kanya nung wala pa sang kotse, babalikan niya pa isa-isa yan. Iinggitin niya. Ha? Dalawa yan, iinggitin o sasagasaan. Ha? Kasi yung iba, kasi, tulad ko, mga kaibigan ko, hindi ko lang ininggit, sarap sagasaan eh. Alam mo kung bakit? Hindi lang, may mga kaibigan ka kasi, pare, pasensya ka na, talagang wala akong time dyan eh. Yung tinurn down ka, pero ang ganda ng approach, tama? Ibang kaibigan, hindi ganun. Networking na, Brad. Wala mangyari sa'yo dyan. Yung inahano ka pa, ang sama na nga na loob mo, pinupull down ka pa. Yung pag-uwi mo, pati ikaw totoo kaya ang network. Tama mali. May mga ganun tayong kaibigan. Kaya pag umasenso ka, sarap balikan. Clear? Kaya wag niyo muna hanapan ng prueba. Now, what makes AIM Global very stable? Number one, kaya kami very stable kasi meron kami tinatawag na safety net. This is the tendency, this is the infrastructure that we provided para po maging stable at afloat yung kumpanya. Para hindi kami mag-overpay, para hindi malugi. Because remember, any business, to remain competitive, dapat hindi siya lugi. Kasi isipin nyo, ang daming 1.5 babayaran yun. Ngayon, pag hindi kumita yung kumpanya, hindi na rin tayo magkikita-kita. So, may safety net kami. Sa isang araw ang usapan, ikaw pag nag-join ka, hanggang 16 matches lang per day ang babayaran sa'yo ng AIM. Hanggang 16 na 1.5. Clear? Paano pag lumagpas? Wak ka 1.5. Halimbawa, 17, wala na. Kasi usapan, 16 lang eh. Yung pang 18, wala na. Flash out na yan. Kasi ang usapan, hanggang 16 lang. Paano mo ma-monitor? Remember, bibigyan namin kayo ng access sa webpage nyo. Kaya malalaman nyo kung nakakailan na kayo. Clear? Kaya pag na-monitor mo sa webpage mo, nakaka-16 ka na, yung pang 17 na downline mo na gustong bumili, sabihin mo sa kanya, bukas ka na lang. Pag tinanong, bakit? Sayang 1.5 ko, kaya bukas ka na bumili. Kasi pag ngayon ko pinasok yan, ako 1.5. Pag makulit, sabihin mo, patayin kita. Sayang. Biro lang. 16. Remember, you have an access to your DTC, to your webpage, kaya mamomonitor nyo kung nakakailan na kayo. Ngayon, pag 16, delay the sales. Make it tomorrow. Because tomorrow, the following day, you have another set of 16. Ganun lang kadali. 16 na 1.5, masama pa ba to? Hindi na. Alam nyo magkano yan pag na-maximize nyo? 24,000 pesos per day ang pwede nyo kitain sa AIM Global. Again, your mind may resist. Hindi totoo yan. 2 buwan ko ng sweldo yan. Dito, araw lang. Pero simple mathematics will tell you, dadami ba to? Oh, from 2, magiging 4 eh. Magiging 8. Magiging 16. Tama? Magiging 32. Alam nyo, pag naging 32 yan, ano ibig sabihin yan? 16 dito, 16 sa kabila. Kaya 32. Pag pinag-match lahat yan, that's 16 pairs per day. That's 24,000. It's just a matter of time. Dadami to eh. Kaya dito, nakakakilig na tingnan nyo mabuti. Ito, ikaw. Kasi hindi mo alam sa dami ng marirecruit mo minsan, may marirecruit ka mas masipag pa sa'yo eh. Mas baliw pa kaysa sa'yo. Yung nakita to, araw-araw nandito, hindi na kumakain, araw-araw nandito lang. Yung pagka dumating ka dito, nauna pa sa'yo, ba't nandito ka na? Abraham, baliw ako dito, talaga gagawin ko tayo. Minsan may marirecruit ka, mas mapakapal pa mukha sa'yo. Totoo yan. Minsan may makukuha ka, mas maraming contact kaysa sa'yo kasi mas friendly siya. Minsan may makukuha ka, mas madaldal pa sa'yo. Ikaw timid, tahimik, introvert, ito nakuha mo, extrovert. Natutulog na, dumadaldal pa. May ganyan eh. Yung pag sumakay sa jeep, ang binibilang, 1.5, 1.5, 1.5. Kaya, challenge dito, hindi mo masasabi kung ano ang potensyal ng marirecruit mo. Hindi mo masasabi. Hindi mo masasabi along the way, may makukuha ka mas masipag sa'yo. Eh, dadami yan eh. Pag kumita ka ng 24,000 a day, minus tax, at saka gift certificate namin,
Sa isang buwan, minus Sabado-Linggo, ang earning potential niyan. Maximum, kalahating milyon buwan-buwan ang pwede mong kitain dito. Tanong, sa AIM Global kaya may kumikita ng kalahating milyon? Tingnan niyo yung mga taong bumibili ng Hummer. Magkano Hummer? 8 milyon. Magkano ang Ford Mustang? 3.4 million. Magkano yung Dodge Challenger? 3.8 million. Magkano bahay ng mga distributor namin? 8 million. Ngayon, kung hindi kumikita ng kalahating milyon yan, maniwala ka, hindi nila ma-afford yung mga bahay na yun. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, di ba? Huwag niyong papalitan ng pangarap nyo. Ang palitan nyo yung laman ng bulsa. Mag-AIM Global ka. Lahat ng pangarap mo, matutupad mo sa negosyong ito. Tama? Kasi tingnan mo mabuti. Pag kumita ka, makikinabang ba pati mahal mo sa buhay? Pag nanay at tatay ka, kumita ka na maganda, mapapaaral mo ba sa mas magandang eskwelahan ng mga anak mo? Mas mataas na babaon nila? Yes. Ang bata pa naman pag lumalaki, humahaba din bituka, tumatakaw. Nagbabago damit, tama? Pagastos ang pagastos, tama ba? Oo. Point is, mga kaibigan, pag ginawa mo to, magkakaroon ka ng opportunity to buy your dreams because our dreams, they cost. Meron siyang presyo eh. The problem with many people, hindi nakukuha yung pangarap kasi walang pambili. Again, because of their conditioning. Minsan nga may conditioning pa na ganito eh. Masama ang pera. Because it was written in the scripture that it is harder for a rich man to enter the kingdom of God. Pero yung context nun, hindi natin pinag-aralang mabuti. Mahirap pumunta sa langit ang taong mayaman kung ang puso niya nasa pera. Pero money itself, masama ba siya? 1,000, dalhin mo dito sa ibabaw ng lamesa. Masama ba siya? Kung kinagat ka, masama. Nakuha niyo ibig sabihin? Fundamentally, everything is neutral. Tayo nagbibigay ng meaning. Yung pera, pag nilagay ko dito sa lamesa, hindi siya masama. Inaano ka ba? Kaya hindi masama ang pera. Nagiging masama siya kung paano mo kinuha yung pera. Paano mo kinita. So, sino nagpasama sa pera? Siya o ikaw? Ikaw. Pag ikaw naging greedy ka sa pera, sino nagpasama sa pera? Ikaw. Kaya hindi po masama ang pera. Dalawa lang ang prinsipyo ko dyan. Money may never be the most important thing in the world, but everything that is important is affected by money. Number 2, totoo po yun. Money is not everything. But without money, you cannot buy anything. Ha? Kaya tigil-tigilan nyo na. Yung mahal na, kahit wala tayong pera, nagmamahalan naman tayo. Utak bang mahirap yan? Halika anak, gutom ka, magyakapan tayo, mawawala yan. Utak mahirap yan. Gusto mo yumaman? Palitan mo muna yung utak mo. Baguhin mo siya. Kung gusto mo yumaman, huwag maging utak, huwag ma-align ang utak mo sa mahirap. I-align mo yung utak mo sa prosperity. Yun yung tinuturo namin. One good thing about AIM, di lang namin kayo tuturuan kumita ng pera dito. Ang training namin, nakadesign siya ng papalitan dito yung personality mo. The way you think. Kasi pag nagbago na takbo ng utak mo, magbabago na rin ang buhay mo. Ha? Oh. Last. Distributor namin, dito, top distributor namin, kumikita ng 2 milyon buwan-buwan. Higit pa doon sa limit. Di ba ang limit, kalahati? Pero meron kaming top distributor, kumikita ng 2 milyon. Paano nangyari yun? Logic will tell you, common sense, 500,000. Bakit may kumikita ng 2 million? Tama po yung logic nyo. 500,000 sa isang account. Sa isang ganito. Ang ginagawa ng iba, bumibili ng maraming account. Bumibili ng maraming ganito. Yung iba binibili 3. O, ikaw to. Bago ka mag-recruit ng iba sa left side mo, ikaw ulit. Clear? Sa kabila, sino? Ikaw ulit. O, ilan binili mo? 3. Dito, senaryo to, para mo ni-recruit yung sarili mo. Ngayon, pag nire-recruit mo yung sarili mo at ayaw niya, pa-check up ka. Hindi, pero biro. Sama ka, ayoko. May tama ka, friend. Kasi bago ka makakumbinsi ng ibang tao, kumbinsihin mo muna yung sarili mo. Eh kung ikaw mismo hindi ka kumbinsido, tapos tayo niyan. Ilan binili mo? 3. Pero to nag-network. Kumikita ba to? Itong account na to, kumikita? Kumikita? Eh lahat yan ikaw eh.
3 nga nilabas mo. 3 nga pinunan mo. Pero times 3 din ang kikitain mo. Business eh. Parang taxi. Ano mas malaki kikitain mo? Pag isa taxi mo, 3 units mo. 3. Ganon din, sari-sari store. Ilan? 1 o 10? Dito, ang maximum na pwede niyong bilhin, 7. 1, 2, 3, lahat yan nakapangalan sa'yo. Itong pang-4, ikaw pa to. 5, ikaw pa to. 6, 7, lahat yan, ikaw. 7. Yan ang pinakamabilis. Kasi, kumpara mo sa isa. Isa lang ang kumikita ng 1.5, ito lang. Kumpara mo sa 7, kumikita to ng 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5. May hilo ka sa 1.5. Kaya, ano mas maganda? 1 o 3? 3 o 7? Depende na yan sa availability ng pondo nyo. Basta ang importante, mapasama kayo sa AIM Global. Ang ginagawa ng iba, bumibili muna ng isa, tapos saka po sila nagdadagdag. So, depende na yan sa inyo. Hindi na po kami yan ang magdi-decide. But our position is very simple. The more, the better. Second, hindi naman issue dito pera. Ang issue dito yung paraan mo. Kasi kahit kung wala kang pera, pag may paraan ka, pwede. Problema sa lahat, wala ka ng pera, wala ka pang paraan. I am a witness to a lot of people's lives in this business. Tignan niyo yung mga binabanggit ko. Leo Kaduyak, may puhunan ba yun? Yung tricycle driver, yung nag-join dito, pedicab driver, may puhunan kaya yun dito? Wala rin pinagkaiba yan sa mga OFW na gustong umalis, gusto mag-abroad. Wala rin naman puhunan pero gumagawa ng... Ganito rin to. So, clear, maliwanag? Ayan. O, matatapos na ako. Sabi sa inyo 45 minutes lang ako. 3. Meron kami tinatawag na uni-level program. Ito, kita mo, per level sa grupo na to. Pag bumibili ng product reorder. What do I mean by per level? Sa A and B, first level. First recruit. Pag ito nag-recruit, ano tawag dito? And so forth and so on. Sa first level, pag bumibili to, nagbebenta ng product pa isa-isa, may 10% ka. Mula second hanggang 10th. Alam nyo ilan na yan sa 10th level? Gusto nyo ituloy? First level, 2. Second level, 4. Third level, 8. Fourth level, 16. Fifth level, 32. Sixth level, 64. Tapos, seventh level, 128. Eighth level, 256. Ninth level, 520. 10th level, 1,024. 11th level, 2,048. 12th level, 4,096. Sasahig na po. Sabi ni ibang, galing naman niya, kabisa. Hindi po. 4 years ko nang ginagawa yan. Gabi-gabi, memorize ko na. Alam nyo, magmula second level, down to your 10th level, which is about thousands of people, you get 5% uni-level commission. Anong impact niyan? Let me ask you, anong impact niyan? Ang impact niyan, every time na bumibili, gumagamit, nagbebenta ng product to, sa loob ng network na to, kumikita ka. Kahit natutulog ka, kumikita ka. Kahit di ka nagbebenta, may bumili dyan, kumikita ka. So as long as there are people buying these products, you make money. Technically speaking, para ka may grocery, pero wala kang tindahan. Ang galing, di ba? Eh, yung sikwento ko sa inyo kanino, habang minom ka ng kape, may choco, 10%, 10%, 10%. Eh, magsisi 24/7 pa, 5%. Eh, may grupo ko sa Amerika, bumili ng produkto doon, uminom ng kape. Habang tulog ka dito, baliktad oras pag sa States Habang natutulog ka, may nagkakape doon, kumikita ka kahit tulog ka. Saka makakita ng ganyan. Last, number 4, meron kaming tinatawag na stair-step. Stair-step, ito naman, ang kailangan lang kung tandaan dito, lahat ng products namin may equivalent points. Yung points gagamitin sa promotion ninyo. Wala pong pinagkaiba yan sa SM, yung mga point system ngayon, pati sa gasolinahan, may point system na ngayon di ba? Ito yan, dito ka mapopromote. Una, pag wala ka pang points, yung grupo mo, kasi every time na may bumibili dito, may points yun, wala. Lahat ng product may points. Pag wala pang points yung grupo mo, ang tawag namin sa'yo, distributor. Pag umabot po ng 10 points,
Ito, yung grupo mo, yung binibili niyan, ginagamit niya, mamamonitor kasi sa computer yun eh. Computerized eh. Pag umabot ng 10 points, we call you silver executive. May additional 10% overriding commission ka pa. Pag lumalaki yung grupo, ano nangyayari sa points? Lumalaki rin. Pag umabot ng 100 points, gold executive ka na, 20% na overriding commission mo. Pinakamataas, 1,000 points. Global ambassador ka na, 30% na overriding mo. Yan ang mga mayayaman dito. Yan yung mga top of the line ng kotse. Ang earning potential nito, minimum, 200,000 naman. Minimum. Kaya pag ikaw nakarating ka dito, sure na 200,000 mo buwan-buwan. Pero biro, yung mga global ambassador namin na kumikita ng 100,000, natutulog sa pansitan ng mga yun. Hindi ako nagbibiro. Kasi ang 100,000 piso, dito lang yan eh. Kaya the moment na ikaw nag-GA ka, ang earning potential mo minimum 200,000. Now let me ask you, especially those who are working, na ang range ng income mo between 10 to 20,000. You have to realize this, I'm sorry to tell you. But if you're gonna ask yourself, how many years are you gonna give yourself working to make 200,000 a month? Ilang years mo bibigyan yung sarili mo? To a lot of people, that's even impossible. AIM Global, hindi namin sinasabi sa inyong bukas makalawa, 6 months, 200,000 ka na. Pero pag pinagtyagaan mo to, tinuloy mo, a few years from now, nagto 200,000 pesos buwan-buwan ka na. At least dito, magsimula ka man bilang distributor, you have something to look forward to. Kahit na zero pa income mo, it's okay. You have something to look forward to. Ibig sabihin, hala, gagawin ko yan kahit maliit pa ako ngayon. Pero alam ko, pag naging global ambassador ako, minimum 200,000 ang kikitain ko. Meron kang direksyon na ito ang pupuntahan mo. Eh dito, hala, mag-start ako, 10,000. Kailan pa ako punta dito? Di ko alam, pabalik na lang ako. Huwag kayo magagalit. Pag hindi tumataas ang sweldo mo ng 2 to 3% every quarter, talo ka sa inflation. Because ang inflation is projected to be about 2.5% to 3.5% quarterly. Kaya nga yung 10,000 ngayon is not the same 10,000 2 years ago. Kaya nagdi-deplete, nagdi-depreciate ang value ng pera. Kaya huwag kayong magtaka, a lot of Filipinos will tell themselves, ang hirap ng buhay, pahirap ng pahirap. Hindi gobyerno nagpapahirap. Ang nagpapahirap, alam mo, yung fundamentals ng economy that prices are about to go up whether we like it or not. The question there is, tumataas ang inflation, ang sweldo mo ba tumataas? Hindi. Ang inflation ganito, sweldo mo ganito. Aabutan ka eh. Tama, mali. Tuition fee na lang ng mga bata eh. Pagka private ang anak mo, 10% a year ang increase. Sweldo mo hindi nag-increase ng 10%, abutan ka talaga. Ang problema ito, pagka ikaw nasa 10 to 20,000, 8 to 5 ang trabaho mo, kahit gusto mo mga kumita ng extra income, wala ka na magawa. Paglabas mo ng alas 5, ano pang gagawin mo extra income? Tama, mali, pagod ka na. Prepare ka na naman bukas. Ano magagawa mo negosyo paglabas mo na alas 5, alas 6? Panggabing negosyo. Balot. Ang hirap. Tama, di ba pag working ka, ang hirap ng sideline? Meron akong alam, pasok ka ng alas 9, 9 p.m. Paglabas mo na alas 5, pasok ka ng 9 p.m. sa job na yun. Labas ka na alas 6 na umaga. Call center. Pagdating na alas 8, pasok ka sa first job mo. Doble nga sweldo mo, patay ka naman after 2 weeks. That's why you have to do networking. Because in networking, do this, paglabas mo na alas 5, punta ka dito alas 7. O hanggang alas 10, maximum na. What is 3 hours? Nagbibuild ka ng business mo. Ikaw to, nagbibigay ka ng 3 oras araw-araw. Yung na-recruit mo ka opisina mo, gusto rin, nagbigay din siya ng 7 to 10 araw-araw. Tanong, ilang oras ka na nagde-networking? 3 pa ba? Hindi na, nagko-compound yan. 6 hours ka na. Yung na-recruit mo, nagbigay din ng 3 hours. Ito, nagbigay ng 2 hours, 1 hour. Part-time lang lahat. People doing small things. Nag-compound, lalaki ka. Then darating ang panahon, you can tell your boss, sorry boss, I will resign. Irrevocably. Pag sinabi niya, hindi pwede, sorry, you're fired. Wala ka magawa. Maliwanag? Because mga kaibigan, we have nothing against those who are working, but you and I know, especially those who are undercompensated,
you have to think twice. You have to think twice. There's nothing wrong with working for someone else, but if you have huge dream for your children, for your family, for your future, you better think twice and look for something else. Break that social conditioning. Problema natin, yung conditioning kasi natin, yun ang pumipigil sa atin. What the herd does, where the herd goes, there is where you go to. Herd mentality. Do not be afraid to be different. Do not be afraid to take the risk. Because you will never be able to attain anything if you remain in your comfort zone. We will help you along the way. I promise you that. Part po ako ng training team. I have developed thousands of people along the way already. And I'm very proud of that. Proud for that. Except that, ladies and gentlemen, ako din, a few years ago, na-mentoran lang din ako kaya ako ganito ngayon eh. Hindi naman ito yung pag bumili ka nito, bahala ka sa buhay mo. Hindi. Pag bumili ka nito, ang dami mong training ang atenan. Libre. Para mapag-aralan mo. Para matuto ka. Kasi lahat ng bagay napapag-aralan eh. Lahat ng bagay natututunan eh. Kung ang puso nga natuturuang magmahal, utak pa. Tama mali. Tignan nyo sa My Husband's Lover. Tama? Kaya kahit di ka marunong, matututo ka. Hindi pwedeng hindi. Nakadesign ng human being, part of our brain, is to really learn something if you want to learn about it. Ang tawag doon, frontal cortex. Sipin mo, engineering ako, neurology, dinidiscuss ko. Totoo yung nakadesign yung brain ng tayo. Human being lang ang may ganun. Nakaya niya mag-adapt kung ano gusto niyang pag-aralan. Gusto mo matuto mag-piano? Pwede. Tingnan mo yung unggoy, pwede. Sabihin sa inyo ng unggoy, gusto ko mag-gitara? Pwede, hindi. Tao lang ang merong ganong ability. Kaya kaya natin to kahit di ka marunong. You just have to believe in yourself. So, going back, ladies and gentlemen, sa topic ko kanina. Right now, you've seen an opportunity where you can really change your life. It's a matter of how you break that conditioning and programming inside you. But we are here to guide you. Marami na pong taong nagbago ang buhay. Hindi pa kompleto itong pinakita ko sa inyo. Subukan nyo lang. Sabi ko nga, there's no harm in trying. Don't worry about failure. Worry about the chance you miss when you don't even try. Tama ba? Subok lang. Ako, hindi naman ako magkakaganito kung hindi ako sumubok. Subok lang. Until such time that you know, matuto ka na. Kasi iba yung buhay ng walang pera sa may pera. Do you believe? Iba yung buhay sa taas kaysa dito eh. Pag nasa taas ka, may choice ka. Pag nandito ka, wala kang choice. Pag nandito ka, gusto mong bumaba, pwede. Pero pag nandito ka, gusto mong umangat, di pwede. Dito ka, sawa ka na sa gourmet. Fine dining. Pwede ka ba magturo-turo? Sawa ka na ng branded na damit. Pwede ba ukay-ukay? Sawa ka na mag-shopping Shangri-La. Pwede ba tutuban? May choice ka. Sawa ka na mag-commute. Pwede ka mag-tricycle? I'm sorry, sawa ka na sa kotse mo. Pwede ka mag-tricycle? Pero pag ikaw nandito, at sawang-sawa ka na dito, wala kang magawa. Tama? Sawa na ako sa tricycle. Ano mas mababa? Lakad na lang. Tama, mali. Sawa na ako sa tuyo. Ano na lang? Huwag nang kumain. Huwag kayo mayabangan na ganyan, kumakain ako ng tuyo. Lalo na ganito panahon, sarap. Huwag lang araw-araw matuyo din balat mo. Ladies and gentlemen, ngayon po may choice na kayo. It's up to you to decide. I was just your speaker for tonight. Pinakinggan nyo, nakinig lang ho kayo sa akin. Kayo pa rin na magde-decide. But let me tell you this. Ang AIM Global parang eroplano na mga pintuan bukas para sa inyo, para daling kayo sa pangarap niyo. Bukas na bukas, sa pag sumama ka, tutulungan ka namin. If not, we thank you for your time. We thank you for coming here. But whether you join this airplane or not, whether you like it or not, this plane of opportunity will surely fly. Kahit di ka kasama. Ang akin doon, kahit di ka naman kasama, lilipad naman pala siya, ano ba naman yung sumama ka na lang para kasabay ka sa paglipad ng AIM Global. Good evening everybody, more power to you. God bless you all. Thank you very much.